KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1061 hanggang 1070. Ika-107 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1061. Tao Family Young Lord's Grand Wedding. Ginamit ni Huang Xiaolong ang kanyang core disciple identity token at madaling dumaan sa mga paghihigpit ng Celestial Immortal Manor. Pagpasok niya sa loob, naramdaman niyang parang nalubog siya sa karagatan ng espiritual na enerhiya, isang komportableng sensasyon ang pumuno sa kanya. Sa ilalim ng Barbarian God City ay inilibing ang 5 high-rank grade 4 na espiritual na ugat. Ang 5 high-grade spiritual veins na ito ay bumuo ng 5-element spiritual energy gathering formation na patuloy na umaakit ng espiritual na enerhiya ng 5 elemento mula sa kalikasan. Pagkatapos ay naproseso at isinama ito ng forma sayon bago ipinadala sa iba't ibang mga tirahan. Ang Celestial Immortal Manor ni Huang Xiaolong ay matatagpuan sa gitna ng 5 espiritual na ugat. Mabilis siyang naglibot. Ang looban ay may batong bundok at hardin na lawa, evergreen na damo, mga bulaklak, at mga puno ng prutas na nagdagdag ng pakiramdam ng katahimikan. Ang batong bundok ay nakatambak gamit ang water fire ng mga espiritual na bato, habang ang lawa ay talagang isang miniature na divine jadeite spring. Ang mga damo at mga bulaklak ay mga espiritual na halaman na hindi bababa sa ilang milyong taong gulang. Walang alinlangan, ang mga espiritual na punong namumunga ay ang mas bihirang uri sa banal na mundo. Ang manor ay nahahati sa 32 silid na may isang bulwagan sa harap, malaking bulwagan, patio sa likod, at iba pang mga karaniwang silid, at isang larangan din ng pagsasanay. Tumango si Huang Xiaolong bilang pasasalamat, lubos na nasisiyahan sa pangkalahatang kapaligiran. Bagamat hindi rin masama ang nakaraang Sanctity of Order Manor sa Stone Lion Peak, masyadong halata ang agwat kumpara sa Celestial Immortal Manor na ito. Paglabas mula sa Celestial Immortal Manor, naglakbay si Huang Xiaolong pabalik sa Stone Lion Peak. Kahit na hindi na niya gagamitin ang kanyang lumang manor, naroon pa rin si Xiao Niu na naghihintay sa kanya. Tisanduan na sana niya ang munting baka. I wonder how Xiao Niu is doing. Naisip ni Huang Xiaolong sa sarili. Gayunpaman, natulala siya nang pumasok siya sa loob, napadpad sa maliit na baka na gumaganap ng sunod-sunod na ehersisyo sa katawan habang nakataas ang puwit nito sa hangin. Ang mga galaw ay mukhang kakaiba sa mga mata ni Huang Xiaolong, ang ilan sa mga ito ay sapat na upang maging sanhi ng pagdurugo ng ilong. Ngunit hindi nagtagal ay napansin ni Huang Xiaolong na sa tuwing nakumpleto ng maliit na baka ang isang serye ng mga paggalaw, isang pinong strand ng puwersa ng kidlat ang lalabas mula sa kalawakan, na bumabarena sa katawan nito. Ang lakas ng kidlat na ito ay napakahirap matukoy. Higit pa rito, pagkatapos itong masipsip, ang mga simbolo ng kidlat sa mga ginintoang sungay ng maliit na baka ay naging bahagyang mas maliwanag. Naturally, napansin ng maliit na baka ang pagdating ni Huang Xiaolong, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa kanyang mga ehersisyo, hindi siya pinapansin. Nang maramdaman ito, umiling si Huang Xiaolong na may mapait na ngiti. Mukhang nagalit ang maliit na baka dahil sa matagal na pagkakaiwan sa Barbarian God Sect at ngayon ay nagtatampo na. Gayunpaman, naunawaan ni Huang Xiaolong mula sa panonood ng mga galaw na iyon na nagsasanay ito ng isang uri ng sinaunang pamamaraan ng pagpino ng katawan, kaya hindi niya ito ginulo. Maya-maya pa ay tumigil na rin ang maliit na baka. Paghinga ng mabahong chi mula sa mga butas ng ilong nito, komportableng bumantong hininga si Xiao Niu, naglaan ng oras upang iunat ang mga binti nito bago tumingin kay Huang Xiaolong at malamig na humagulgol. Napangiti si Huang Xiaolong, "Ayo, sino ang nagpagalit sa aking Xiao Niu? Tikaw Feng na naman ba iyon?" Inilibot ng maliit na baka ang mga mata kay Huang Xiaolong, siguling iyon, mangyaring pumunta at putulin ang kanyang ibabang bahagi. Si Huang Xiaolong ay agad na pinawisan ng malamig. Habang pinapanood ang nakakatakot na ekspresyon ni Huang Xiaolong, ang maliit na baka ay ngumisi sa tuwa, "Tingnan natin kung maglalakas loob kang iwanan muli ako rito ng matagal."
Malawak na ngumiti si Huang Xiaolong, hindi, syempre hindi. Sa susunod, kahit kailangan kong manatili sa sekta, hindi kita pababayaan dito. Mas katulad niyan. Ipinagmamalaki ng maliit na baka ang ulo nito, pagkatapos ay lumipat sa isa pang paksa, narinig kong naunawaan mo ang lahat ng mga pamana na tableta sa loob ng 100 araw. Hindi ba pwedeng maging low profile ka paminsan-minsan, palaging nakakaakit ng gulo? Ganap na pag-uugali ng isang matanda na nagpapayo sa isang suwail na bata. Natahimik si Huang Xiaolong, tinapik ang ulo ng maliit na baka, ganyan ang pisngi, tawagin mo akong master. Ang maliit na baka ay nagpout, at tubili na tinawag si Huang Xiaolong na master. Halika, ihahatid kita sa bago nating lugar. Tumalon si Huang Xiaolong sa likod ng maliit na baka. Bagong lugar. Ang maliit na baka ay umulit, ito ay malalaking mata na kumikinang. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, narating ng dalawa ang Celestial Immortal Manor at ang maliit na baka ay tuwang-tuwa na tumalsik, na nagtaas ng ulap ng alikabok sa proseso. Umiling si Huang Xiaolong habang pinapanood ang mga kalokohan ng maliit na baka. Matapos manood ng ilang sandali, tinawag niya ang maliit na baka at ibinigay dito ang malaking tumpok ng mga Diyos na hiniling niya kay Lu Zuo. Pagkatapos ay umalis si Huang Xiaolong upang magtanim, na nagiwan ng isang masayang maliit na baka na lumulutang sa mga Diyos. Sa pagbabalik sa Barbarian God Sect, sinabi ng ancestor kay Huang Xiaolong ang tungkol sa dalawang taya niya kina Ren Changhai at Zhou Huan. Si Lu Zuo ay bukas palad na nagbigay sa kanya ng isa sa grade 4 na espiritual na ugat. Bukod pa riyan, niregaluhan din niya si Huang Xiaolong ng malaking bilang ng 10 at 20 milyong taong gulang na mga halamang gamot, iba't ibang divine pellets, at godheads. Si Huang Xiaolong ay mayroon na ngayong 4 na grade 4 na espiritual na ugat bukod sa 4 na pinakamataas na baitang 2 espiritual na ugat na nakita niya sa kaba ng Zhenyu Sect. Gayunpaman, binalak niyang pinuhin muna ang patak ng dugong iyon mula sa Ancient God Realm Blood Phoenix. Matapos tanggalin sa lalagyan nito, isang kumikinang na patak ng ruby red na dugo ang kalahati ng laki ng kamao ng isang lalaki ay dumaan sa harap ni Huang Xiaolong. Bagamat mayroong selyo ni Lu Zuo sa patak na ito ng asensya ng dugo, naramdaman pa rin ni Huang Xiaolong ang mga alon ng nakakatakot na init mula sa likas na elemento ng apoy ng Blood Phoenix. Ang puwersa ng elemento ng apoy na ito ay kahawig ng isang malaking bulkan. Kapag ito ay pumutok, ito ay sisira sa lahat ng bagay sa kanyang landas. Bagamat tiwala si Huang Xiaolong sa kanyang sariling lakas, hindi siya nang ahas na maging walang ingat. Sa pag-ikot ng kanyang God Force, maingat siyang gumawa ng maliit na butas sa pamamagitan ng selyo. Sa isang segundo, ang puwersa ng elemento ng apoy ay sumugod na parang karagatan sa maliit na siwang. Nagmadali si Huang Xiaolong na ito ng kanyang sarili, inilagay ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagsipsip ng enerhiya sa loob ng patak ng asensya ng dugo. Pakiramdam niya ay isinubsob siya sa nagninangas na hurno at natutunaw ang kanyang laman, wala ni 1 pulgada sa katawan na hindi nakakaramdam ng nakakapasong init. Sa katunayan, ang karaniwang kasanayan bago pinuhin ang asensya ng dugo ng Blood Phoenix ay ang pagkonsumo ng mga ice element na espiritual na damo, dahil ito ay lubos na makakabawas sa marahas na pag-akyat ng puwersa ng elemento ng apoy. Ang direktang pagdadalisay sa asensya ng dugo tulad ng hindi pa nagagawa ni Huang Xiaolong. At muli, nagkaroon ng malaking pakinabang sa paggawa nito, maaari niyang ganap na makuha ang lahat ng enerhiya mula sa asensya ng dugo. Ang paggamit ng mga ice element na espiritual na halamang gamot upang mabawasan ang marahas na epekto ng higit pa o mas kaunti ay humadlang din sa pagsipsip. Lumipas ang kalahating buwan. Ang patak ng asensya ng dugo ay nabawasan ng kalahati, gayunpaman, naglabas pa rin ito ng isang kamangha-manghang kinang. Sa kalahating buwang ito, ang mainit na hangin at nagninangas na apoy ay palaging kasama ni Huang Xiaolong. Sa isang punto, ang anino ng isang umiikot na asol na dragon ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, kasama ang isang lumilipad na Blood Phoenix. Unti-unting nagsanib ang dragon at phoenix. Lumipas ang isa pang 10 araw. Sa araw na ito, sa wakas ay nasisipsip ni Huang Xiaolong ang huling bit ng Blood Essence.
Pagmulat ng kanyang mga mata, una niyang tiningnan ang kanyang panloob na kondisyon, kaagad na napansin na ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki, na nagdala sa kanya ng isang malaking hakbang palapit sa huling Fourth Order Heavenly God Realm. Sa kanyang kasiyahan, naramdaman niya na ang kanyang True Divine Dragon Physique ay naging mas malakas din. Ang makikinang na halo sa paligid ng kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay nag-overlay, naging mas matigas kaysa dati, mas lumalawak pa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Huang Xiaolong mula sa kanyang silid at nakita ang maliit na baka na nagkakalat ng mga Diyos sa larangan ng pagsasanay. Pagkatapos ay tinawag niya, Xiao Niu. Ang maliit na baka ay masunaring tumakbo papunta sa gilid ni Huang Xiaolong. Tere, lumabas tayo para mamasyal, sabi ni Huang Xiaolong sa magandang kalooban. Sa pag-iisip, hindi pa niya nakikita ang Barbarian God City na ito. Nang marinig na maaari silang lumabas, ang maliit na baka ay labis na masigasig. Sa pamamagitan nito, isang tao at isang baka ang umalis sa manor na naglalakad sa paligid ng lungsod. Sa nakalipas na ilang buwan, ang maliit na baka ay tila tumigil sa paglaki. Ang katawan nito ay nanatiling pareho, walang anumang malaking pagbabago maliban sa pagtaas ng mga simbolo ng kidlat sa mga sungay nito. Narinig ko na ang batang Panginoon ng Cao family ay ikakasal makalipas ang 2 linggo. Maraming eksperto sa 3 sekta ang dumarating para sa piging ng kasal. Sinasabi na ang nobya ay umakyat mula sa mababang kaharian, isang mahusay na kaakit-akit na kagandahan, at siya ay may kakaibang pangangatawan upang magbut. Habang si Huang Xiaolong ay tumitingin sa paligid, sa hindi kalayuan sa unahan niya, maraming boses ng mga pangunahing disipulo ang pumasok sa kanyang mga tainga. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1062. Hinabol ng mga eksperto ng 2 sekta. Walang pakialam si Huang Xiaolong nang una niyang marinig ang tungkol sa kasal ng Young Lord ng Cao family, ngunit nang mabanggit na ang nobya ay mula sa mababang kaharian at ipinanganak na may kakaibang pangangatawan, bahagyang nanginig ang kanyang puso. Umakyat mula sa mababang kaharian. Nakakaakit na kagandahan. Natatanging pangangatawan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong na parang banggaan. Baka si Lilo. Siya ba? Kusang nanginig ang katawan ni Huang Xiaolong. Sa isang iglap, nagmamadali na siya patungo sa grupong iyon ng mga pangunahing disipulo. Pinag-uusapan lang ng mga disipulong iyon ang nalalapit na engranding kasal ng Young Lord Cao nang biglang may kumikislap na anino at naharang ang kanilang landas. Bago sila makapag-react, isang tanong ang tumunog sa kanilang mga tainga, kasal ng Cao family Young Lord, ano ang pangalan ng nobya? Ikaw. Ang isa sa kanila ay lalo nang nalubog sa paksa ng kasal at sumabog ang kanyang init ng ulo nang makitang naputol ang kanilang pag-uusap. Itinuro ang isang daliri sa mukha ni Huang Xiaolong, sumigaw siya, F***off. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ang disipulong iyon ay namutla at nanginginig ang kanyang katawan. Ang huling pantig ng kanyang mga salita ay naging mga ingay. Namula rin ang kanyang mga kasama matapos makilala si Huang Xiaolong. The senior brother Huang. Ang galit na disipulong iyon na itinuro si Huang Xiaolong at sinabihan siya ay pilit na nagpapakita ng isang ngiti na mas masahol pa sa pag-iyak, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Ako, hindi kita pinapagalitan. Hindi niya talaga alam kung ano pa ang sasabihin. Si Huang Xiaolong ay mukhang kalmado sa ibabaw, alam mo ba ang pangalan ng nobya, ang nagpapakasal sa batang Panginoon ng pamilya Cao? Hindi niya itinuloy ang kaninang kabastusan ng alagad. Sa tanong ni Huang Xiaolong, ang disipulong iyon ay nagmamadaling sumagot, sa pagsagot kay Senior Brother Huang, alam lang namin ang mga chismis na nangyayari sa kalye. Hindi namin alam ang pangalan ng nobya. Mabilis na sumuporta ang kanyang mga kasama, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng pangalan ng nobya. Ang kanilang sagot ay nagpakunot ng noo ni Huang Xiaolong bago muling nagtanong, makalipas ang 2 buwan ang kasal. Makalipas ang 13 araw. Ang parehong disipulo na nagsabi kay Huang Xiaolong ay sumagot, at idinagdag, ang piging ng kasal ay gaganapin sa pangunahing tirahan ng pamilya Cao.
Narinig ko na umalis na sina Grand Elder Zhuang Zuan at Huang Junfei ilang araw na ang nakalipas para dumalo sa handaan. Zhuang Zuan, Huang Junfei. Isang matalim na kislap ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong nang marinig ang dalawang pangalan. Ano ang tungkol kay Chen Hao? Tanong ni Huang Xiaolong. Malamang nadadalo rin si senior brother Chen Hao. Nakita siya ng ilan na papunta sa Blood Phoenix Forest, kaya maaaring pumunta siya sa pamilya Cao mula sa kagubatan. Tagot ng isa pang alagad. Kasunod na tinanong ni Huang Xiaolong ang lokasyon ng pangunahing tirahan ng pamilya Cao, pagkatapos ay nawala sa lugar sa isang kisap mata. Pinagmamasdan ng papaalis na figure ni Huang Xiaolong habang nakasakay sa likod ng isang baka, pinunasan ng ilang pangunahing disipulo ang malamig na pawis na umaagos sa kanilang mga noo. Ang kanyang ina, itong si Huang Xiaolong ay masyadong nakakatakot, higit pa kaysa kay senior brother Chen Hao. Mamantong hininga ang unang disipulo na nakakaramdam pa rin ng pangamba. Muntik na akong tumigil sa paghinga nang bitawan niya ang kanyang presyon. Ang Huang Xiaolong na ito ay malamang na isa ng 7th Order Heavenly God Realm. Dagdag pa ng isa pang disipulo, ang tibok ng kanyang puso ay parang mga tambol sa kanyang sariling mga tainga. Tinabi niya iyon dahil siya mismo ay isang mid-6th Order Heavenly God Realm, ngunit ang pressure ni Huang Xiaolong ay nanag pa rin sa kanya. Isang tingin lang niya ay malapit na akong mahimatay on the spot. Anong spiritual force technique ang nilinang niya, napakalakas niya. Isang maagang 6th Order Heavenly God Realm na disipulo ang nanandya sa inggit. Natural na hindi alam ni Huang Xiaolong ang tungkol sa kanilang talakayan. Sa katunayan, hindi siya nagpakawala ng anumang panggigipit ni hindi niya pinakawalan ang kanyang espiritual na pakiramdam kahit ano paman. Makalipas ang ilang sandali, umalis na si Huang Xiaolong sa Barbarian God City. Makalipas ang ilang oras, malayo na siya sa sekta. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, ang Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect ay nakatanggap ng balita ng kanyang pag-alis. Sa loob ng malaking bulwagan ng Elephant Genesis Sect, tumingin si Ren Shanghai sa grupo ng mga Grand Elder na nakaupo sa ibaba niya, sino ang nagboluntaryong patayin si Huang Xiaolong. Tumayo si Zhao Chenyuan mula sa kanyang upuan, sinabing, Ancestor, ang mga alagad ng subordinate na ito na sina Han Yang, Chen Wenyuan, at Fan Yuan ay sunod-sunod na namatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong, kaya handa akong sumunod sa kanya. Aanihin ko ang kanyang buhay sa pamamagitan ng aking mga kamay upang ipaghiganti ang aking tatlong alagad. Ang kanyang mga mata ay pumutok na may piercing killing intent. Natanggap lamang ni Zhao Chenyuan ang tatlong disipulong ito sa kanyang buhay. Inalagaan niya silang tatlo ng may pagmamahal at malaking halaga, ngunit namatay silang tatlo sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Naghawak siya ng matinding puot kay Huang Xiaolong. Gusto niyang igulong si Huang Xiaolong sa isang meatball gamit ang kanyang mga palad, pagkatapos ay martilyo ito ng patag at tinadtad ito bilang mincemeat. Tumango si Ren Shanghai, mabuti, kung gayon ang gawain ng pagpatay sa kanya ay ibibigay sa iyo. Tandaan, isagawa ito ng malinis, huwag mag-iwan ng anumang mga pahiwatig. Kung hindi, hindi katawa-tawa kung nabaliw si Lu Zuo ng Barbarian God Sect. Mangyaring makatiyak, Ancestor, tiyak na tatapusin ko ang gawaing ito. May kumpiyansa na sinabi ni Zhao Chenyuan. Tumango si Ren Shanghai, naniniwala rin siya na matatapos ni Zhao Chenyuan ang gawain. Si Zhao Chenyuan ay isang maagang 10th Order Heavenly God Realm. Bukod pa rito, si Huang Xiaolong ay hindi sinamahan ng sinumang mga gwardya pagkatapos umalis sa sekta sa pagkakataong ito. Ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing dali ng pag-snap ng kanyang mga daliri. Pinalaan ni Ren Shanghai si Zhao Chenyuan na maging maingat. Hanggat bumalik siya kasama ang ulo ni Huang Xiaolong, ang Elephant Genesis Sect ay magbibigay ng malaking gantimpala sa kanya. Maya-maya, armado ng kanyang gawain, tumalikod si Zhao Chenyuan at umalis sa malaking bulwagan. Habang inutusan ng Elephant Genesis Sect si Zhao Chenyuan na patayin si Huang Xiaolong, nagpadala rin ang Great Whale Sect ng kanilang sariling Grand Elder na may parehong gawain. Sa kabilang banda, dumiretso si Huang Xiaolong sa pangunahing tirahan ng pamilya Cao pagkaalis nito.
Sa bilis niya at ng maliit na baka, ang pagdating sa pangunahing tirahan ng pamilya Cao sa loob ng 13 araw ay medyo mahirap, ngunit hindi ito isang malaking isyo para kay Huang Xiaolong dahil may dalawang Ancient God Realm puppet ang mga ito. Ang tanging sagabal ay ang kanilang presensya ay masyadong malakas at kapansin-pansin, kaya't magagamit lamang niya ang mga ito kapag dumadaan sa mga ligaw na kagubatan at bundok. Damaloy ang buhangin ng panahon, at sa isang kisap mata, 10 araw na ang lumipas. Dumating ang gabi. Si Huang Xiaolong ay nag-iihaw ng karne sa isang lugar sa ibabaw ng apoy, na nagiging sanhi ng aroma ng inihaw na karne na tumago sa malamig na hangin sa gabi. Naglalaway si Xiao Niu sa tabi ng siga, ang malalaking mata nito ay nakatutok sa inihaw na karne. Pinagmamasdan ng dumadagindong na apoy, naisip ni Huang Xiaolong ang kanyang pamilya sa mababang kaharian, naisip si Shi Xiaofei. Kahit na ang kaligtasan ng kanyang pamilya ay hindi dapat maging problema sa mababang kaharian, hindi maiwasan ni Huang Xiaolong na mag-alala. 30,000 years. Mahinang ungol ni Huang Xiaolong. Ngunit wala pang 4 na taon mula nang dumating siya sa Divine World. Ano ang mararanasan ni Shi Xiaofei at ng aking pamilya sa loob ng 30,000 taon? Ang nobya kaya sa lower realm na pinakasalan ng Cao family young lord ay si Li Lu. Habang pinag-iisipan ito ni Huang Xiaolong, mas lumalakas ang kanyang pakiramdam ng pagkaapurahan, na sana ay nasa pangunahing tirahan na siya ng pamilya Cao. Batay sa kanyang kasalukuyang bilis, makakarating siya sa kanyang destinasyon bukas ng tanghali. Sa oras na ito, isang matalim na malamig na pagngisi ang tumunog sa gabi. Sa susunod na segundo, na nakasuot ng Grand Elder na damit ng Elephant Genesis Sect, lumabas si Zhao Chenyuan mula sa kadiliman. Huang Xiaolong, tinatawagan ka ng kamatayan, pero may mood ka bang mag-enjoy ng roast meat dito? Humisi si Zhao Chenyuan. Si Huang Xiaolong ay mukhang kalmado sa kabila ng biglaang pagsulpot ni Zhao Chenyuan. Sa totoo lang, nadetekta niya na may nagtatago sa dilim at sumusunod sa kanya. Bagamat si Zhao Chenyuan ay isang 10th Order Heavenly God Realm Cultivator, paano siya makakapagtago mula sa pagkakatuklas ng dalawang Ancient God Realm Green Ice Hail Devils? Tumayo si Huang Xiaolong, bahagyang hinihimas ang hindi umiiral na dumi sa kanyang damit at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Wala bang planong lumabas ang kaibigan natin mula sa Great Whale Sect? Bago ang nagulat na ekspresyon ni Zhao Chenyuan, isang matangkad, mabigat ang katawan na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas sa kagubatan. Luohua. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Chenyuan. Ang taong ito ay ang Grand Elder ng Great Whale Sect na si Luohua, na may lakas na mas mataas kaysa sa kanya. Isa siyang pick sa unang bahagi ng 10th Order Heavenly God Realm. Sa halip, ang atensyon ni Grand Elder Luohua ay kay Huang Xiaolong, paano mo ako nakita? Tumingin din si Zhao Chenyuan kay Huang Xiaolong, gusto rin niyang malaman kung paano niya nalaman kung saan nagtatago si Luohua gayong siya mismo ay hindi magawa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1063. Si Zhao Chenyuan ay nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Walang pakialam na sumagot si Huang Xiaolong, maiintindihan mo kapag malapit ka ng mamatay. Tina Zhao Chenyuan at Luohua ay parehong natawa sa mga mayayabang na salita ni Huang Xiaolong. Umiling si Luohua habang nakatingin sa kanya na may nakakaawang tingin, isang 4th Order Heavenly God Realm na disipulo lang talaga ang nangahas na magpakita ng ganoong pagmamataas sa harap nila, dalawang 10th Order Heavenly God Realm Cultivator. Si Zhao Chenyuan ay may ngiti sa kanyang mukha, Huang Xiaolong, sa tingin mo ba ang simpleng pagbigkas ng isang pangungusap o dalawa ay matatakot na tayo? Bagamat hindi namin alam kung anong lihim na pamamaraan ang iyong nilinang na nagbigay daan sa iyo upang malaman ang pinagtataguan ni Luohua, sa amin, hindi ito mahalaga. Sa opinyon ni Zhao Chenyuan, malamang na nilinang ni Huang Xiaolong ang isang sinaunang lihim na pamamaraan na nagbigay daan sa kanya upang matuklasan ang pinagtataguan ni Luohua. Mayroong ilang mga sinaunang lihim na pamamaraan na may gayong mga kakayahan. Maliwanag, ang iniisip ni Luohua ay kapareho ng kay Zhao Chenyuan.
Pareho nilang sinusundan si Huang Xiaolong sa loob ng ilang araw at natukoy na nilang walang mga eksperto na nagpoprotekta sa kanya ng palihim. Ang saloobin ni Huang Xiaolong ngayon ay naglalagay lamang ng isang malakas na harapan sa harap ng mga kaaway. Lumingon si Zhao Chenyuan kay Luo Hua at sinabing, Brother Luo Hua, itong si Huang Xiaolong, gusto ko siyang patayin ng personal at ibalik ang kanyang ulo sa Elephant Genesis Sect, tanggapin mo ito bilang isang pabor sa akin. Siguradong malaki ang babayaran ko sa pabor. Si Luo Hua ay tila hindi natukso. Kahit na ang Great Whale Sect ancestor na si Zhou Huan ay nagpadala sa kanya upang patayin si Huang Xiaolong, sa huli, ang gusto nila ay hindi iyon, kaya hindi na kailangan para sa kanya na kumilos ng personal. Tumingin siya kay Zhao Chenyuan, naghihintay kung ano ang ibig niyang sabihin ng mabigat na pagbabayad. Habang tinitingnan ang matigas na ekspresyon ni Luo Hua, nagngalit si Zhao Chenyuan ng kanyang mga ngipin at naglabas ng isang batong jade na kasing laki ng kamao. Ang bato ay may ethereal golden halo sa paligid nito na may kumikinang na liwanag ng bituin na kahawig ng isang independenteng kalawakan sa pagitan ng halo at ng bato mismo. Golden Chaos Starlight Stone. Kawakas ay nagbago ang ekspresyon ni Luo Hua, isang nilalagnat na liwanag ang nagniningning sa kanyang mga mata. Ang Golden Chaos Starlight Stone ay isa sa mga mas bihirang banal na bato. Ito ay isinilang sa mas malalim na kalaliman ng banal na mundo at naglalaman ng napakalaking dami ng kaguluhan chi, pinagmulan ng puwersa ng elemento ng metal, pati na rin ang puwersa ng bituin, na talagang isang hindi mabibaylang bagay. Hindi inaasahan ni Luo Hua na handang kunin ni Zhao Chenyuan ang ganoong mahalagang bagay para lang mapatay ng personal si Huang Xiaolong. Sa puntong ito, binaligtad na ni Zhao Chenyuan ang Golden Chaos Starlight Stone patungo kay Luo Hua na may masakit na ekspresyon. Nakuha niya ang batong iyon ilang daang taon na ang nakalipas sa isa sa mga nakatagong espasyo ng Lightning Wind Valley at nag-aatubili siyang pinuhin ito sa lahat ng oras na ito. Deal, haha. Si Luo Hua ay humahanga sa Golden Chaos Starlight Stone sa kanyang kamay, masayang tumatawa. Zhao Chenyuan, itong si Huang Xiaolong ipauubaya ko sa iyo kung paano mo siya gustong patayin. Maaari mong kunin ang kanyang ulo ngunit kukunin ko ang kanyang katawan upang makumplito ang aking gawain. Tumango si Zhao Chenyuan, natural. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Huang Xiaolong na naging dahilan upang lalo pang lumalim ang puot sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa Huang Xiaolong na ito, kailangan bang mawala sa kanya ang isang mahalagang Golden Chaos Starlight Stone? Zhao. Huang Xiaolong, ang tatlong alagad ko ay pinatay mo. Sigurado akong hindi mo naisip na darating ang araw na ito, tama ba? May malupit at brutal na ningning sa mga mata ni Zhao Chenyuan, kamakailan ay nakagawa ako ng kaunting pagunlad sa paglilinang ng aking kaluluwa, hahayaan kitang matikman kung gaano ito kalakas. Ikaw ang unang taong nakaranas nito, dapat kang makaramdam ng karangalan. Biglang kumamaw si Zhao Chenyuan nang matapos siyang magsalita, tinutukan ng lalamunan ni Huang Xiaolong. Ang napakalaking God Force ng isang 10th Order Heavenly God Realm ay sumiklab, na naging sanhi ng pagdiin ng kuko ni Zhao Chenyuan kay Huang Xiaolong na parang 1,000,000 bundok. Bago ang antas na ito ng pag-atake mula kay Zhao Chenyuan, kalimutan ng isang 4th Order Heavenly God Realm. Kahit isang average na 7th Order Heavenly God Realm ay halos hindi makapag-isip ng anumang pagtutol. Sa katunayan, hindi sila makagalaw. Nang malapit nang maabot ng hugis kuko ni Zhao Chenyuan ang katawan ni Huang Xiaolong, isang higanting Iceman ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa sandaling lumitaw ang higanting Iceman na ito, ang nakapalibot na langit at lupa ay tila naging isang nagyayelong kailaliman. Natakpan ng matigas na yelo ang ibabaw ng lupa sa mabilis na bilis, na naging dahilan upang ang mga puno at halaman sa kalapit ay naging mga eskultura ng yelo. Hindi ito inaasahan ni Zhao Chenyuan, kaya siya ay nahuli. Dama po ang kanyang kamay na kuko sa higanting Iceman, at isang matalim na pagsabog ng lamig ang dumausda sa kanyang braso. Si Zhao Chenyuan ay natakot. Wala pang isang hininga, ang kanyang kamay ay nagyelo, at ang lamig ay kumakalat sa ibang bahagi ng kanyang katawan, maging ang kanyang dugo ay nagyelo.
Nahulog sa isang agarang kawalan, si Zhao Chenyuan ay mabilis na tumalon pabalik sa pag-atres, ngunit hindi iniwan ng kanyang tingin ang higanteng Iceman na nakatayo sa harap ni Huang Xiaolong. Kumapang ang takot sa kanyang mga mata, at nagsimulang manginig ang kanyang panga. Tanging siya lang ang nakakaalam kung ito ay mula sa lamig o sa pusong takot. Hinahangaan pa rin ni Luohua ang piraso ng Golden Chaos Starlight Stone, nag-aatubili na itago ito nang maramdaman niya ang biglang pagbabago sa paligid. Pagangat ng kanyang ulo para tingnan, ang nakita niya ay naging dahilan upang siya ay namutla tulad ni Zhao Chenyuan. Berde-berde na Yellow Hail Devil. Nauutol na sabi ni Luohua. Bukod dito, isa itong Ancient God Realm Green Ice Hail Devil. Dahil sa kakilakilabot na pressure na iyon, hindi sila makahinga ng mga cultivator ng 10th Order Heavenly God Realm. Tanging ang mga master ng Ancient God Realm lang ang makakapagbigay sa kanila ng ganoong nakakatakot na pressure. Nawalan ng tiwala sina Zhao Chenyuan at Luohua, nawalan sila ng pag-asa. Tatabi ni Huang Xiaolong, mayroon talagang Ancient God Realm Master. Bukod dito, ito ay mula sa lahi ng Green Ice Hail Devil. Isa sila sa mga sinaunang lahi na nagtataglay ng napakalakas na pisikal na katawan at puwersa ng elemento ng yelo. Ang isang alon ng kanilang mga kamay ay maaaring mag-freeze sa lupa sa loob ng 1,000 li na ginagawang yelo ang lahat. Pinanood ni Huang Xiaolong ang takot na mga ekspresyon ng dalawang tao, nagpakawali ng malakas na ngiti at naglakad patungo kay Zhao Chenyuan. Ang lumitaw ay ang babaeng Green Ice Hail Devil Bing Xingying. Para naman kay Bing Jiuyi, hindi siya pinalabas ni Huang Xiaolong. Sa unang bahagi ng First Order Ancient God Realm ni Bing Xingying, ang pagpatay sa dalawang 10th Order Heavenly God Realm Cultivator ay higit pa sa sapat. Ang paggamit ng Bing Jiuyi ay parang pagpatay ng manok gamit ang ox knife. Ang babaeng Green Ice Hail Devil ay sumunod sa likod ni Huang Xiaolong habang papalapit siya kay Zhao Chenyuan. Sa bawat hakbang niya, may mga panginginig sa lupa na naging sanhi ng pagkalat ng berdeng yelo sa ibabaw. Ang mga alon ng napakalamig na lamig ay tumama sa mukha ni Zhao Chenyuan. Ang kanyang mukha ay baluktot sa takot, nanginginig ang kanyang ulo at mga kamay. Nanginginig ang boses niya habang sinusubukang hikayatin si Huang Xiaolong, sa Senior Huang, ako, nagkamali ako, huwag mo akong patayin, pakiusap ko. Hindi niya sinubukang tumakbo. Sa harap ng isang master ng Ancient God Realm, wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sa di kalayuan, nanatiling nakaugat din si Luohua sa kanyang kinaroroonan, ang kanyang mga paa ay hindi gumagalaw. Senior. Nang marinig ni Zhao Chenyuan na tinatawag siyang senior, naramdaman ni Huang Xiaolong na hindi makapagsalita kaysa karaniwan. Since you called me senior, then fine, I won't kill you. Biglang sabi ni Huang Xiaolong. Nagliwanag si Zhao Chenyuan. Hanggat kaya mo siyang tanggapin, hahayaan na kita. Idinagdag ni Huang Xiaolong na nakaturo kay Bing Xingying. Siyempre, hindi siya pupunta ng ganoon lang si Zhao Chenyuan. Tinabi niya na hindi niya papatayin si Zhao Chenyuan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi rin gagawin ni Bing Xingying. Ang kagalakan na sumugod sa mukha ni Zhao Chenyuan ay nawala sa isang iglap. Takot, ayaw, puot, lahat ng kabaliwan bago ang kamatayan ay bumalik na parang bagyo. Huang Xiaolong, mamatay ka para sa akin. Sumigaw si Zhao Chenyuan, sinunggaban si Huang Xiaolong habang nakaalis ang kamao. Marahas na puso Windfire Feast. Ang Wind at Fire Element God Force ay pinagsama upang bumuo ng buhawi na tumama sa dibdib ni Huang Xiaolong. Ito ang huling desperadong pag-atake ni Zhao Chenyuan na nagpaplanong hilahin si Huang Xiaolong sa impyerno kasama niya. Ang lakas ng pag-atake ay nagulat maging si Luohua. Gayunpaman, isang higanting kamay ang hamarang sa pag-atake sa harap ni Huang Xiaolong sa isang napapanahong paraan na nagdulot ng mga agos ng tuldok-tuldok na berdeng ilaw na sumabog pasulong na naitaboy ang Violent Heart Windfire Fist ni Zhao Chenyuan. Ang dating malakas na pag-atake ay nagkalat na parang marupok na bula sa hangin. Sa sumunod na segundo, ang higanting kamay ng yelo ay bumangga sa dibdib ni Zhao Chenyuan.
Si Zhao Chenyuan ay bumulwak ng dugo habang napaatras, naging isang ice sculpture sa himpapawid. Bang! Pumagsak sa lupa, ang mga piraso ng basag na yelo ay lumipad palabas sa lahat ng direksyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1064. Grandmist Puppetry Technique. Nang makitang ang katawan ni Zhao Chenyuan ay naging isang ice sculpture na nabasag habang siya ay bumagsak sa lupa, ang puso ni Luo Hua ay nanikip, ang kawalan ng pag-asa ay nakaukit sa kanyang mukha. Ang manipis na sinag ng pag-asa na kanina pa niya kinikimkim ay tuluyang naglaho. Natitiyak niya na ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Zhao Chenyuan, ngunit iyon ay bahagya lamang. Ang bahagyang kalamangan na ito kapag kaharap ang isang ancient god realm Green Ice Hail Devil Master ay wala. Huminto si Huang Xiaolong ilang talampakan mula sa wasak na katawan ni Zhao Chenyuan, itinaas ang pinakamalaking labi. Kanina, inutusan niya ang Green Ice Hail Devil na kontrolin ang kanyang lakas, kaya buhay pa si Zhao Chenyuan, nakabitin sa isang hininga. Habang ang mahinang si Zhao Chenyuan ay tumingin kay Huang Xiaolong sa pamamagitan ng isang layer ng berdeng yelo, ang kanyang mga mata ay may matinding puot pa rin. Tinimangutan ito ni Huang Xiaolong na buhay ang kanyang Archdevil Supreme Godhead. Nakakilakilabot ni Zhao Chenyuan, ang esensya ng dugo ng kanyang katawan ay biglang lumabas ng hindi mapigilan, gayon din ang kanyang puwersa ng Diyos, na lahat ay dumadaloy sa katawan ni Huang Xiaolong. Malakas na nanginginig ang katawan ni Zhao Chenyuan, unti-unting lumiliit ang laki. Pinagmamasdan ni Luo Hua ang lahat mula sa malayo, nanginginig ng husto kaya ang Golden Chaos Starlight Stone ay nahulog mula sa kanyang palad sa lupa. Gayunpaman, nang bahagyang nakabawi ang kanyang sentido, sinabihan siyang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari, isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanya, itinapon siya sa paanan ni Huang Xiaolong. Dagdag pa sa kanyang kakilakilabot, napansin ni Luo Hua na isang hibla ng malamig na berdeng chi ang bumabalot sa kanyang pagkadyos, na humahadlang sa kanya sa pag-ikot ng kahit kaunting halaga ng God Force. Sa ngayon, anino na ng kamatayan ang mukha ni Luo Hua. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Huang Xiaolong na nilalamon ang esensya ng dugo at puwersa ng Diyos ni Zhao Chenyuan hanggang sa siya ay naging isang tuyong bangkay. Gayunpaman, hindi pinatay ni Huang Xiaolong si Zhao Chenyuan, iniwan ang isa na huminga upang mapanatili ang kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, kapag namatay si Zhao Chenyuan, ang kanyang tanda ng buhay na itinatago sa loob ng Elephant Genesis sect ay masisira, na nakakaalarma sa sekta. Kaya, mas mabuting hayaan siyang mabuhay sa ngayon upang mapanatili ang paghula ng Elephant Genesis sect. Inihagis ni Huang Xiaolong ang comatose na si Zhao Chenyuan sa makajos na mount. Zumi Space, pagkatapos ay itinoon ang kanyang atensyon kay Luo Hua. Si Luo Hua ay nahuli na ng takot. Umiling siya at gustong magmakaawa, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Hindi nagaksaya ng oras si Huang Xiaolong sa walang kabuluhang pag-uusap, hinaila si Luo Hua sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagsimulang sakam na kainin ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ang kanyang Blood Essence at God Force. Maya-maya, huminto si Huang Xiaolong. Iningatan niya si Luo Hua sa parehong kondisyon bilang Zhao Chenyuan at itinapon siya sa loob ng espasyo ng makajos na mount. Zumi. Siya ay walang malay, ngunit buhay. Ang Elephant Genesis sect at Great Whale sect. Malamig na tumikim si Huang Xiaolong, isang malamig na liwanag na kumikinang sa lalim ng kanyang mga mata. Tinaren Shanghai at Zhou Huan ay malamang na naghihintay ng matagumpay na makabalik sina Zhao Chenyuan at Luo Hua. Kapag ang dalawang iyon ay hindi bumalik, si Huang Xiaolong ay naghihintay upang makita kung gaano karaming mga eksperto ang ipapadala sa kanya ng dalawang sekta na ito. Kung hindi alam ni Ren Shanghai at Zhou Huan kung ano ang mabuti para sa kanila, hindi naisip ni Huang Xiaolong na itapon ang lahat ng kanilang mga Grand Elder sa Godly Mount. Zumi Space. Matapos masipsip ang esensya at Diyos ng dugo ni na Zhao Chenyuan at Luo Hua, naramdaman ni Huang Xiaolong na ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki at uusad sa Holy Fourth Order Heavenly God Realm sa mga darating na araw. Lumingon si Huang Xiaolong para lang makita ang maliit na baka na naglalakad ng paikot-ikot, pinag-aaralan ng babaeng Green Ice Hail Devil pataas at pababa.
Ikaw Brat, hindi ko ine-expect na malalaman mo ang ganoong klaseng puppetry technique. Biglang sabi ng maliit na baka. Bahagyang natigilan si Huang Xiaolong. Hindi natuklasan ni Zhao Chenyuan o ni Luo Hua na ang Green Eyes Hail Devil Bing Xingying ay isang puppet, ngunit nakita ito ni Xiao Niu. Ngunit ang iyong puppetry technique ay maaari lamang ituring na karaniwan sa panahon ng Chaos Grand Mist era. Pahayag ni Xiao Niu na parang isnob na matandang lalaki. Inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Ang maliit na baka ay sumingit ng hindi nasisiyahang ekspresyon sa walang kabuluhang reaksyon ni Huang Xiaolong. Mas mabuting paniwalaan mo ako, sa panahon ng Chaos Grand Mist era, ang ilang malalim na diskarte sa pagpapakakatka ay maaaring gawing mga puppet ang lahat ng nilalang sa universo. Lahat ng nilalang sa universo. Nagulat si Huang Xiaolong. Tumango ang munting baka, tama, kunin mo halimbawa iyong bundok na nasa harapan mo. Maaari rin itong gawing puppet. Higit pa rito, sa panahon ng Chaos Grand Mist era, ang mga puppet na pinadalisay sa pamamagitan ng malalim na mga diskarteng ito ay maaaring magbigay sa mga puppet ng ilan sa lakas ng master, kahit na nagbibigay daan sa kanila na patuloy na mag-evolve, nagiging mas malakas at mas malakas, walang pinagkaiba sa tao. Napailing si Huang Xiaolong nang lumipat ang kanyang tingin sa bundok sa harapan. Pwede ring gawing puppet ang bundok na iyon. Maaari ba itong magkaroon ng kaunting lakas ng master? Kahit na patuloy na nagbabago, lumalakas. Hindi ba medyo lumampas iyon? Ngunit nilinaw ni Huang Xiaolong, maaari ding lumakas ang aking puppet. Sabi niya sabay turo sa babaeng Green Eyes Hail Devil. Ang ulo ng maliit na baka ay umindayog mula sa gilid hanggang sa gilid, matatawag ba iyon na paglaki? Ang pagsulong ng isang utos sa loob ng 100 taon, marahil kahit ilang daang taon, iyon ay umuto ng paglaki. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na maging pula. Ito ay tulad ng sinabi ng maliit na baka, kahit na ang mga puppet na kanyang pinino ay maaaring lumakas, ito ay magtatagal ng masyadong mahaba, kahit na mas mahaba kaysa sa karaniwang tagumpay ng mga alagad ng tao. Kung gayon, alam mo ba ang alinman sa mga pamamaraan ng pagpapakatuta ng Chaos Grand Mist era? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong at tinanong niya ang tanong ng malakas. Ang maliit na baka ay cute na ikiling ang ulo nito sa gilid na parang nag-iisip ng malalim. 10 minuto ang lumipas bago ito nagsalita, may kilala talaga akong Grand Mist puppetry technique pero hindi kumpleto ang mga alaala ko. At muli, kahit na hindi kumpleto, tinatalo pa rin nito ang iyong kasalukuyang pamamaraan ng pagiging puppetry ng 10 milya. Kasunod nito, nagsimulang bigkasan ng maliit na baka ang incantation para sa Grand Mist puppetry technique kay Huang Xiaolong, na mabilis na naalala ang bawat salita. Ang problema, ang Grand Mist puppetry technique na ito ay masyadong malalim at mahirap intindihin. Pagkatapos ng isang gabi ng pag-unawa, hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Huang Xiaolong ang pamamaraan. Sumilip ang liwanag sa abot tanaw nang sumapit ang bukang liwayway. Si Huang Xiaolong ay maaari lamang tumigil sa pag-aaral ng pamamaraan sa sandaling ito, iiwan ito sa ibang pagkakataon. Sa kabila ng hindi niya lubos na nauunawaan ang Grand Mist puppetry technique na ibinigay ng maliit na baka, nakikita niya kung gaano kalakas ang isang pamamaraan nito. Kailangan niyang aminin, ito ay talagang 10 beses na mas mahusay kaysa sa kanyang soul mandate na pinagsama sa ancient puppetry art. Ang lahat ng mga puti na pinino ni Huang Xiaolong noong nakaraan, kabilang ang 2 Green Eyes Hail Devils, ay nakapagpapakita lamang ng ikatlong bahagi ng lakas na mayroon sila noong sila ay nabubuhay pa, ngunit sa Grand Mist puppetry technique na ito, ang mga puppet ay maaaring mapanatili ang hanggang 2 katlo. Ang lakas nila. Hindi na kailangang sabihin, para sa isang ancient god realm Green Eyes Hail Devil tulad ni Bing Xingying, ang ikatlong bahagi ng kanyang lakas ay higit pa sa sapat upang masira ang anumang peak plate 10th Order Heavenly God Realm Cultivator. Inalis ni Huang Xiaolong ang Green Eyes Hail Devil puppet at tumalon sa likod ng maliit na baka habang sila ay nagpatuloy patungo sa Cao family. Makalipas ang kalahating araw, sa ilalim ng maaraw na kalangitan, nakarating sila sa Cao Bao City. Ang pangunahing tirahan ng Cao family ay matatagpuan sa Cao Bao City na ito, at ang pangalan ng lungsod ay kinuha pagkatapos ng pangalan ng Cao family ancestor.
Cao Bao o Cao Bao. Pamulong si Huang Xiaolong na nakatingin sa tatlong sinaunang karakter sa itaas ng mga tarangkahan ng lungsod. Natawa ang maliit na baka, haha, ang ninuno ng pamilya Cao na ito ay isa pang straw bag. Dahil hindi hininaan ni Xiao Niyo ang boses nito, narinig ng mga dumadaan at ng mga miyembro ng Cao family na nagbabantay sa mga tarangkahan ng lungsod ang mga salita nito. Lahat ay napalingon sa kanila na may kakaibang mga tingin. Hindi nagtagal ay napalibutan ng mga bantay ng lungsod si Huang Xiaolong at ang maliit na baka na nagpapakita ng mabangis na ekspresyon. Pump, anong lakas ng loob mong kutsain ang ancestor ng aming pamilya Cao, naghahanap ka ng kamatayan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila kapitan ng pangkat na ito ang nakatitig kay Huang Xiaolong. Ikinumpas niya ang kanyang braso pasulong na nagpapahiwatig ng pag-atake ng kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, bago pa man umatake ang mga gwardya ng pamilya Cao na ito, pinalipad sila ni Xiao Niu sa hangin na tinakot ang kapitan at naging dahilan upang mapa-atras siya. Nakasakay sa maliit na baka, pumasok si Huang Xiaolong nang walang harang sa lungsod ng Cao Bao. Sa simula, walang intensyon si Huang Xiaolong na itago ang kanyang presensya. Tinagtagal pagkatapos niyang pumasok sa lungsod, nakatanggap si Cao Bishi ng ulat ng kanyang pagdating mula sa parehong kapitan sa mga tarangkahan ng lungsod. Ayon sa ulat at paglalarawan ng kapitan, mabilis na natukoy ni Cao Bishi na ang nanghihimasok ay si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, ang lakas ng loob mong magpakita dito sa Caobao City. Humisi si Cao Bishi, sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na gumawa ng anumang hakbang laban sa iyo? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1065. Dugong hinahanap ang kamatayan. Sa kanilang huling enkwentro sa Pungi City, binali ni Huang Xiaolong ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Pagkatapos lamang ng ilang buwan ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pagkonsumo ng malaking halaga ng mga banal na pellets ay nagawa niyang ganap na gumaling. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Mula nang ipanganak siya hanggang ngayon, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kanina pa siya naghihintay ng pagkakataon para mahugasan ang mantsa na ito. Sinong mag-aakala na si Huang Xiaolong ay may lakas ng loob na maglakad ng diretso sa Caobao City, sa kanyang teritoryo. Hinahain niya ang kanyang sarili sa isang pinggan. Anyayahan si Elder Cao Zhongwei at ang iba pang elder. Inutusan ni Cao Bishi ang kay Tiwala. Oo, Young Master Bishi. Mabilis na sumunod ang kay Tiwala na iyon at nagmamadaling umalis, hindi nagtagal ay bumalik kasama ang 5 Cao family elders na sumusunod sa kanya. Sa anong layunin nagtawag si Young Master Bishi dito? Tanong ni Elder Cao Zhongwei pagdating. Narinig mo na ba ang tungkol kay Huang Xiaolong? Sa halip ay sumagot si Cao Bishi ng isang tanong. Huang Xiaolong. Ulalas ni Cao Zhongwei at ng iba pang 4 na elder. Dahil narinig na ninyo ang tungkol sa kanya, hindi ko nasasayangin ang oras ninyo. Nagpatuloy si Cao Bishi, isang mapanganib na kinang sa kanyang mga mata, nakatanggap lang ako ng ulat na siya ay nasa ating Caobao City ngayon. Hindi ito inaasahan ng grupo ng 5 elder ni Cao Zhongwei na nagpapalitan ng tahimik na tingin sa kanilang mga sarili. Si Huang Xiaolong ay isang taong gustong patayin ng pangalawang lolo at kuya Chen Hao. Tumingin si Cao Bishi sa 5 elder, sigurado akong alam ninyong lahat ito. Si Cao Zhongwei ay umikot na ruta, si Huang Xiaolong ay suportado ng Barbarian God Sect. Ang bagay na ito, hindi ba dapat muna nating ipaalam kay Eminent Elder Cao Yang? Kung si Huang Xiaolong ay isang karaniwang Barbarian God Sect na disipulo, batay sa kapangyarihan ng kanilang pamilya Cao, ang kasunod na problema ay madaling malutas, ngunit siya ay naiiba. Si Cao Bishi ay walang pakialam na ikinaway ang kanyang kamay, iginiit, hindi na kailangan. Mahuli natin si Huang Xiaolong, huwag mo pa siyang patayin. Dadalhin namin siya sa pangalawang lolo, tiyak na ito ang magpapasaya sa pangalawang lolo. At saka, kinabukasan ay ang kasal ng aking kuya, kapag nakipag-usap na kami kay Huang Xiaolong, literal na dobleng kaligayahan.
Ang limang elder ay nahulog sa pagmumuni-muni, pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon. Walang magiging problema hanggat hindi nila papatayin si Huang Xiaolong. Samantalang ang pagkuha sa kanya ay mabibilang na merito sa loob ng kanilang Cao family. Nang makitang tumatango ang limang grupo ni Cao Zhongwei bilang pagsang-ayon, sa wakas ay ngumiti si Cao Bishi habang nanunuya sa loob. Huang Xiaolong, tapos na ang oras mo. Bagamat alam ni Cao Bishi na malakas si Huang Xiaolong hanggang sa puntong kahit ang kanyang kapatid na si Cao Feng ay natalo, siya ay tiyak na hindi si Huang Xiaolong nakatakas kasama si Cao Zhongwei at ang iba pang apat na elder na magkasamang kumikilos. Nang itakda na ang usapin, agad na umalis si Cao Bishi sa pangunahing tirahan ng pamilya Cao kasama ang limang elder na nakasunod, dumiretso sa kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Maliban sa grupo ni Cao Zhongwei na may limang elder, si Cao Bishi ay hindi nagdala ng ibang mga gwardya. Sa kanyang palagay, sapat na ang limang elder para gawin ang trabaho, ang pagdadala ng mga bantay ay kalabisan. Hindi pa banggitin iyon, sa lakas ni Huang Xiaolong, sa halip ay kaladkarin sila ng mga bantay ng kanilang Cao family. Ito ang grupo ng mga elder ni Cao Zhongwei, iniisip ko kung sinong batang miss ng pamilya ang magdurusa sa pagkakataong ito. Nakita ng mga eksperto ng ibang pamilya sina Cao Bishi at Cao Zhongwei na naglalakad palabas mula sa pangunahing tirahan ng pamilya Cao na may intensyon, kaya nagbulungan sila. Si Cao Bishi ay nagkaroon ng matingkad na reputasyon sa Caobao City para sa kanyang lekeri. Masasabing sa bawat pagpapakita niya, isang sakuna ang sasapitin sa isang inosenteng dalaga. Habang papunta si Huang Xiaolong sa pangunahing tirahan ng pamilya Cao, nakita niya ang anim na grupo ni Cao Bishi na papalapit sa kanya. Pinagmamasdan ng nagmamadaling tindig ng grupo ni Cao Bishi, ang sulok ng mga labi ni Huang Xiaolong ay kumerba sa malamig na pagngisi. Ang Cao Bishi na ito ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kanyang tansya. Ang kaibahan ay naisip ni Huang Xiaolong na si Cao Yang na lang. Pero kahit papano, kapag nakipag-ayos na siya sa bata, tiyak na lilito ang matanda. Nang mamataan din ni Cao Bishi si Huang Xiaolong mula sa malayo, ang kanyang mukha ay namulaklak sa isang nagniningning na ngiti na parang kakakilala lang niya ng isang malapit na kaibigan. Sa ilang sandali, sina Cao Bishi at Huang Xiaolong ay nakatayo sa tapat ng isa't isa. Ang ibang mga naglalakad sa kalye ay mabilis na nagbigay ng malawak na pwesto habang pinapanood ito. Huang Xiaolong, hehe, naaalala mo ba ako? Ang mapanglo na titig ni Cao Bishi ay nakatutok kay Huang Xiaolong, ang kanyang ngiti ay bahagyang nabaluktot. Tumango si Huang Xiaolong, naaalala ko, Cao Bishi. Kahit na ang pangalan ay magkatulad, hindi nagkamali si Cao Bishi sa aktwal na kahulugan ni Huang Xiaolong. Agad siyang nagalit, itinuro ng isang daliri ang mukha ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, huwag mong kalilimutang nasa Caobao City ka ngayon, pero may lakas ka pa rin ng loob na kumilos ng napakayabang. Kung duguan kang naghahanap ng kamatayan, tutuperin ko ang hiling mo. Lumingon si Cao Bishi sa limang elder sa likod niya, ilang elder, atake. Magsimula sa pagbali ng kanyang mga braso at binti. Halos lahat ng limang elder, kabilang si Cao Zhongwei, ay nakasimangot sa mga tagubilin ni Cao Bishi, ngunit humakbang sila pasulong. Kahit noon pa man, hindi agad umatake ang grupo ni Cao Zhongwei, bawat isa sa kanila ay naglabas ng kanilang divine sense upang suriin ang paligid. Naglakas loob ba talaga si Huang Xiaolong na pumasok sa Caobao City ng mag-isa? Nadama ng lahat ng limang elder na mayroong isang bagay na hindi tama, ngunit ang kanilang banal na pakiramdam ay walang nakitang kakaiba. Habang ang limang ito ay naguguluhan, si Huang Xiaolong ay kumilos. Ang kanyang anyo ay lumabo sa isang kisap mata, pagdating sa harap ng limang elder halos kaagad. Ang God Force ay lumabas mula sa kanyang tatlong pinakamataas na Diyos nang lumitaw ang 1,000 armas mula sa likod ni Huang Xiaolong. Ang makadiyos na Zumi Art, lahat ng sandata na nagpapatupad ng Great Void Divine Feast. Ang kalawakan ay yumanig na may dumadagindong na pag-usbong na tila ba'y babagsak, na naging sanhi ng malalaking kamao upang matakpan ang kalangitan. Ang mga imprint ng kamao na ito ay hindi pa nahuhulog, ngunit ang limang Cao family elder ay naramdaman ang isang mapanganib na alon ng enerhiya na dumarating sa kanila, ang kanilang kutis ay mapula. Umalis. Pilit na sigaw ni Cao Zhongwei.
Nang gustong umatras ng 5 ay bumuhos ang kidlat. Pinutol ng mapanirang kapangyarihan ng mga tama ng kidlat ang lahat ng mga landas ng pag-urong. Kaya, si Cao Zhongwei at ang iba pang 4 na elder ay dumanas ng buong bigat ng Great Void Divine Fist ni Huang Xiaolong, tulad ng mga sirang saranggola, na bumagsak sa hangin at nawasak ang ilang kalye. Takot na takot si Cao Bishi, tinitingnan ng 5 elder na nakabaon sa ilalim ng mga gumuhong gusali na hindi makapaniwala. Lahat ng 5 elder ay unang bahagi ng 7th Order Heavenly God Realm Act, pero sa isang kisap mata, lumitaw si Huang Xiaolong sa harap ni Cao Bishi. Huang Xiao. Naputol ang mga salita ni Cao Bishi nang humigpit ang kamay ni Huang Xiaolong sa kanyang lalamunan. Namula ang mukha ni Cao Bishi, pagkatapos ay kulay ube. Sa oras na ito, ang pangunahing tirahan ng pamilya Cao ay nasa isang masayang kapaligiran ng kasiyahan na may mga matingkad na pulang parol na nakatambay. Bagamat may 2 araw pa bago ang kasal, dumating ang mga bisita mula sa bawat sulok ng Green Cloud Island upang bumati ng sunod-sunod. Dumating ang Chen family ancestor na may dalang mga red along pagbati ng isang tangkay ng 30 milyong taong gulang na white Ganoderma, isang pares ng blood jadeite coral, at 10,000 stay spiritual pills. Dumating si Hu family patriarch na may dalang mga red along pagbati ng isang titi ng flower cloud tiger divine beast, isang itlog ng earth dragon, at 10 mystic phoenix feathers. Ang umahalo na boses ng Cao family elder na namamahala sa pagtanggap ng mga bisita ay patuloy na umalangaw-ngaw. Kasal iyon ng Cao family Young Lord, tutal, ang mga patriarch at ancestors ng iba't ibang pamilya ay nagdala ng mga mamahaling red along pagbati, kahit sino sa kanila ay isang bagay na hindi kayang bayaran ng mga puwersa tulad ng Tai family fort at Lin family fort kahit na ibenta nila ang lahat ng halagang taglay nila. Sa likod na bulwagan ng tirahan, sina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay nakaupo sa isang mesa sa gitna ng bulwagan, masayang nag-uusap. Kasama nila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki pati na rin ang isang binata na may kakaibang tindig. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang kasalukuyang patriarch ng pamilya ng Cao, si Cao Munan, at ang binata ay ang nakatatandang kapatid ni Cao Bishi, si Cao Jinchong, na siya ring batang Panginoon ng pamilya Cao at ikakasal kinabukasan. Si Cao Jinchong at Cao Bishi ay hindi magkapatid sa parehong mga magulang. Dahil si Cao Jinchong ang pinakamatanda sa mga nakababatang henerasyon, tinawag siya ni Cao Bishi at iba pang mga pangunahing disipulo ng Cao family bilang Big Brother. Si Chen Hao ay nag-training sa Blood Phoenix Forest at malamang bukas lang darating. Sabi ni Cao Yang, nakangiti ng malawak. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa kalagitnaan ng 9th Order Heavenly God Realm, tama ba? Sa ganitong bilis, malapit na siyang makapasok sa 10th Order Heavenly God Realm. Si Zhuang Zuan ay nasa mabuting kalooban. Sa lakas at talento ni Chen Hao, sa panahon ng All Islands Great War, tiyak na makapasok siya sa nangungunang 1,000. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1066. Xiaolong, mabilis na tumakbo. Bagamat kinilala si Chen Hao bilang ang pinakatalentadong henyo ng barbarian god sect sa nakalipas na 100,000 taon, ang bilang ng mga isla na kalahok sa All Islands Great War ng Fortune Mainland ay lumampas sa 100,000. Kung hindi bababa sa 100,000 isla ang nakikilahok, na ang bawat isla ay bibigyan ng 5 pwesto, ang bilang ng mga kalahok na disipulo ay umabot na sa nakakagulat na 500,000. Maaari na itong ituring na isang tagumpay kung makikilala ni Chen Hao ang kanyang sarili sa daan-daang libong iba pang mga henyo at makapasok sa nangungunang 1,000. Sa puntong ito, tumingin si Huang Junfei kay Cao Jinchong at sinabing, narinig ko na ang babaeng iyon ay ipinanganak na may kakaibang pangangatawan, ang isa ay nasa top 100, na tinatawag na Jade Eyes Physique. Mabilis na sumagot si Cao Jinchong nang may paggalang, ganun nga, Senior Huang. Tumawa si Zhuang Zuan at nagkomento, narinig ko rin na ang babaeng iyon ay isang kaakit-akit na kagandahan ha. Tumingin si Cao Yang kay Cao Jinchong, dahil ang dalawang senior ay naglaan ng oras upang pumunta para sa kasal, dapat natin siyang tawagan para magbuhos ng tsaa para sa dalawang senior.
Si Cao Jinchang ay masunaring sumunod, pagkatapos ay inutusan ng isa sa mga kasambahay na imbitahan ng batang may bahay. Umalis ang katulong at hindi nagtagal ay bumalik na may kasamang mapang-akit na babae na naglalakad sa likuran niya. Siya ay may katangi-tanging ilong, makinis na cherry na labi, pinong willow na kilay, at balat na kasing puti ng nyebe, napakarupok na maaaring maging pula mula sa isang magaan na pagpindot. Ang isang sulyap mula sa kanyang maliwanag na mga mata ay maaaring makaakit sa puso ng isang tao, ngunit may bakas ng kalungkutan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kung narito si Huang Xiaolong, makikilala niya ang kaakit-akit na kagandahang ito bilang walang iba kundi si Saint Mother Yao Qi. Parehong nagliwanag ang mga mata ni Zhuang Zuan at Huang Junfei nang makita ang kanyang mukha. Tumango rin si Cao Yang bilang pasasalamat. Yao Qi, ang dalawang senior na ito ay ang Grand Elder ng Barbarian God Sect na si Zhuang Zuan at Grand Elder Huang Junfei. Tumayo si Cao Jinchang, ipinakilala sina Zhuang Zuan at Huang Junfei, pagkatapos ay magalang na humarap sa kabilang panig, dumating ang dalawang senior na ito upang dumalo sa aming kasal, maglingkod at magpasalamat sa dalawang senior para sa kanilang biyaya. Gayunpaman, si Saint Mother Yao Qi ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan, may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang kanyang pagkilos ay nagdulot ng pagsimangot na lumitaw sa mga kilay ni Zhuang Zuan at Huang Junfei. Nang mapansin ang kanilang sama ng loob, tumaas ang galit ni Cao Jinchang at ang kanyang palad ay sumarubong sa pisngi ni Saint Mother Yao Qi. Isang nanlilisik na pulang palm print ang agad na lumitaw sa kanyang puting nyebe na balat, ignorante. Masungit. Lumipat, bilasan mong ihain ang tsa sa mga senior na ito. Galit na pinandilatan ni Saint Mother Yao Qi si Cao Jinchang, tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Muling itinaas ni Cao Jinchang ang kanyang palad, handang hamampus muli. Tama na. Itinaway ni Zhuang Zuan ang kanyang kamay na parang walang pakialam, ang kasal mo ay magaganap kinabukasan, kalimutan mo na. Magalang na sumunod si Cao Jinchang, salamat Senior Zhuang. Idinagdag ni Huang Junfei, gayunpaman, ang babaeng ito ay kailangang mapag-aralan ng mabuti. Ikaw ay isang taong hahalili sa mantle ng pamilya Cao, paanong ang may bahay ng iyong pamilya ay mabalisa? Pinag-aralan ng mabuti. Naunawaan ng lahat ng naruroon ang ibig sabihin nito. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Cao Jinchang, oo, susundin ko ang patnubay ni Senior Huang. After the wedding, this junior will surely educate her well. Ang kutis ni Saint Mother Yao Qi ay naging mas mapatla ng ilang kulay, ngunit sa ilalim ng kanyang pamumutla ay galit, kawalan ng lakas, at kaba. Sa hindi maipaliwanag na paraan, isang dominante at confident na figure ang sumagi sa kanyang isipan. Napuno ng matinding kapitan si Saint Mother Yao Qi. I wonder how he's doing now, probably. Hahanapin niya ba ako pagkatapos niyang umakyat? Ngunit hinding-hindi niya ako mahahanap. Dahil napagdesisyonan na niya sa sandaling ito na pasabugin niya ang kanyang pagkadyo sa araw ng kasal. Baka mamaya, kapag nalaman niyang namatay siya sa ganoong paraan, malulungkot siya para dito. Sa oras na ito, tumakbo ang katiwala ng pamilya Cao sa bulwagan. Second Great Grand Lord, Patriarch, two seniors, magalang na bati ng Cao family steward. Hindi ba inutusan kitang huwag pumasok maliban kung may apurahang bagay? Pulyo ni Cao Munan. Ang tagapangasiwa ng pamilya Cao ay nagalinlangan, ngunit sinabi pa rin, sa pagsagot sa Patriarch, kanina lang, nalaman niyang Master Cao Bishi na si Huang Xiaolong ay nasa Caobao City, at lumabas siya para hulihin siya. Nabahala ang aliping ito, kaya pumasok ako para magulat sa Patriarch at Second Great Grand Lord. Ano, si Huang Xiaolong ay nasa Caobao City. Halos magkasabay na bulalas ni Cao Yang, Zhuang Zuan, Huang Junfei, at Cao Munan. Sandali na natulala si Saint Mother Yao Qi, Huang Xiaolong. Siya kaya. Nang lumitaw ang kaisipang ito, umiling siya sa sarili niyang kawalang muwang. Sa napakaraming mundo, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang may parehong pangalan? Ang Huang Xiaolong na ito ay malamang na isa sa napakaraming tao. Napatayo si Cao Yang sa galit, bakit walang nagulat sa akin na si Huang Xiaolong ay dumating sa ating Caobao City?
Napaluhod sa takot ang kaitiwala ng pamilya Cao, natakot sa momentum na nagmumula sa katawan ni Cao Yang, second great Grand Lord, siyang Master Cao Bishi ang nagutos sa aliping ito na huwag iulat ito. Tinabi niyang maghintay hanggang sa mahuli niya at maibalik si Huang Xiaolong bilang isang sorpresa para sa pangalawang dakilang lolo at patriarch. Bukod kay Bishi, sino pa ang lumabas? Tanong ni Cao Munan. Cao Zhongwei, Cao Ran. Mabilis na binanggit ng tagapangasiwa ang pangalan ng 5 elder. Nang marinig iyon, bahagyang gumanda ang mga mukha ni Cao Yang at Cao Munan. Sa lakas ng kanilang grupo, ang pagkuha kay Huang Xiaolong ay dapat na isang madaling bagay. Ngunit nakasimangot si Zhuang Zuan, ano ang layunin ni Huang Xiaolong na pumunta rito? Ito rin ang tanong na gustong malaman ni Cao Yang, Cao Munan, at Huang Junfei ang sagot. May kinalaman kaya dito ang kasal ni Jin Chong? Nag-isip si Cao Munan. Pagkatapos ng lahat, ang timing ni Huang Xiaolong ay masyadong nagkataon. Kinabukasan ay araw ng kasal ng kanyang anak. Umiling si Cao Yang, tinatanggal ang posibilidad, hindi malamang. Kahit na nagkaroon siya ng ilang salungatan kay Bishi at Cao Feng noong nakaraan, hindi siya ganoon katanga para pumunta at sirain ang kasal ni Jin Chong ng mag-isa. Hindi na kailangan para sa kanya na gawin iyon, at mas maliit ang pagkakataon na dumating siya para magpadala ng mga regalo. Si Cao Munan, Zhuang Zuan, Huang Junfei, at ang iba ay hindi maisip kung ano ang ginagawa ni Huang Xiaolong sa Caobao City. Ilang sandali pa ay napangiti si Huang Junfei, sino ang may pakialam kung bakit napunta ang punk na iyon sa Caobao City. Ang problema, kahit nahulihin natin siya, mabigat ang kahihinatnin kung papatayin natin siya. Ibabaligtad ng Barbarian God Sect ang bawat bato sa ilalim ng araw para hanapin ang salarin kung mamatay si Huang Xiaolong. Sa pag-iisip nito, si Zhuang Zuan at ang iba pa ay nagsuot din ng malungkot na ekspresyon. Tinubukan ni Cao Yang na pagaanan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtawa, hindi natin kailangang gawin ito sa ating sarili. Bukas ay darating si Chen Hao, hayaan siyang gawin ito. Nagningning ang mga mata ni Zhuang Zuan at Huang Junfei. Haha, tama na, ipaubaya mo na kay Chen Hao. Kung papatayin niya si Huang Xiaolong, kahit na malaman ito ng Barbarian God Sect, hindi talaga nila papatayin si Chen Hao para ipaghiganti si Huang Xiaolong. Masayang sumang-ayon si Cao Munan. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na ngiti sa bulwagan. Natural, ang malamig na sneaker na ito ay hindi nagmula sa mga tao sa bulwagan, kaya't sila ay nakakaalarma. Pagkaraan ng ilang segundo, may lumitaw na figure sa kanilang linya ng paningin. Mas tumpak, ito ay 2 figure. Si Huang Xiaolong ay lumitaw na ang isang kamay ay nasa leeg ni Cao Bishi, kinaladkad siya sa sahig habang siya ay pumasok sa pintuan. Huang Xiaolong. Ulalas ni Cao Yang, Zhuang Zuan, Huang Junfei, at iba pa, habang napansin ni Cao Yang at Cao Jinchong na tumawag din si Saint Mother Yao Qi, partikular na emosyonal. Si Yao Qi ay nanginginig, ang mga luha sa kanyang mga mata ay nangingilid sa kanyang mga pisngi, ngunit may kahinahunan sa kanila. Malaking pagkakaiba sa lamig na taglay niya nang tumingin siya kay Cao Jinchong. Nalungkot ang mukha ni Cao Jinchong nang mapansin ito. Ang panunood ng emosyonal na Yao Qi, Cao Yang, Cao Munan, at iba pa ay nag-isip ng isang posibilidad. Guru. Biglang tumawag si Huang Xiaolong. Nang makita si Saint Mother Yao Qi, si Huang Xiaolong ay tunay na nagulat. Hindi niya inaasahang makikita siya rito. Nang marinig ni Huang Xiaolong na tinawag si Saint Mother Yao Qi na Master, napatulala si Cao Yang at ang iba pa. Xiaolong, takbo, bilasan mo. Don't mind me. Biglang tumili si Saint Mother Yao Qi kay Huang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1067. Mula ngayon, walang minsan makakasakit sa iyo. Kanina lang, tinatalakay ni Cao Yang at ng iba pa ang layunin ni Huang Xiaolong sa pagpunta sa Caobao City. Ngayon, napagtanto ni Saint Mother Yao Qi na si Huang Xiaolong ay malamang na nakarinig ng ilang balita na may kaugnayan sa kanya, kaya, hindi pinansin ang panganib, pumunta siya upang iligtas siya.
Habang pinapanood ang mga reaksyon ni na Saint Mother Yaoqi at Huang Xiaolong, nalaman din ni Cao Yang at ng iba pa ang dahilan kung bakit pumunta si Huang Xiaolong sa Caobao City. Ang tanong na ito ay naguguluhan pa rin sa kanila kanina. Biglang humagalpak ng tawa si Cao Yang pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, hindi ko akalain na pupunta kang mag-isa sa Caobao City para sa isang babae. Ang bida na nagligtas sa dalagang nasa pagkabalisa, nakakabagbag damdamin ito Masyadong kinutya ni Zhuang Zuan, hero. Tanging ang mga may lakas upang matagumpay na iligtas ang kagandahan ay maaaring ituring na mga bayani. Yung walang lakas walang kwenta tanga. Huang Xiaolong, talagang kamangha-mangha ang iyong talento, ngunit sa tingin mo ba ay may kakayahan ka sa iyong kasalukuyang lakas? O sa tingin mo ay bibigyan ka namin ng mukha at pakakawalan ng babaeng ito ng ganoon lang? Tumango si Huang Junfei, guro. Ibig sabihin, umakyat ka rin mula sa mababang kaharian. Sa ilang segundong ito, narating ni Huang Xiaolong ang gitna ng bulwagan. Ikalawang lolo, panganay na tiyo, iligtas mo ako. Pinilit ni Cao Bishi na bigkasan ang ilang salitang iyon hanggang sa ang kanyang mukha ay naging purplish black. Dahil pinipisil ni Huang Xiaolong ang kanyang lalamunan, ang boses ni Cao Bishi ay lumabas na paos at mahina. Nabawasan ang pahiwatig ng panunuya sa mga mukha ni Cao Yang at Cao Munan. Huang Xiaolong, bitawan mo si Bishi ngayon lang. Nanlilisik ang mga mata ni Cao Yang kay Huang Xiaolong, hayaan mo si Bishi at hahayaan kitang mamatay ng mas komportable o mamatay ka sa miserableng kamatayan. Humisi si Huang Xiaolong, dahil sinabi mong mamamatay ako sa alinmang paraan, sa tingin mo ba ay pakakawalan ko siya? Kabuong oras na ito, pinapatay ni Cao Jinchong si Saint Mother Yaoqi. Ikaw na madumi, mapanlin lang na puta, iniisip ko kung gaano ka kalinis at kalinis, pero sa totoo lang, segunda manong gamit ka lang. Kapag nahuli na natin si Huang Xiaolong, sisipsipin ko ang iyong yin na pinanggalingan sa harap niya mismo. Ang kanyang palad ay damapo sa mukha ni Saint Mother Yaoqi. Gayunpaman, nang ang palad ni Cao Jinchong ay malapit nang tumama sa kanyang mukha, isang figure ang lumitaw sa pagitan nila, na sumasangga kay Yaoqi. Bago makapag-react ang sinuman, isang kamao ang sumalubong kay Cao Jinchong. Ang pinakamalakas na alagad ng pamilya Cao mula sa nakababatang henerasyon, si Cao Jinchong, ay humagulgol na parang baboy na kinakatay. Nauntog siya sa pader sa kabilang dulo ng bulwagan na marting nakahandusay ang apat na paa. At ang taong sumuntok sa kanya ay si Huang Xiaolong. Ang katotohanan ito ay bumulaga kay Cao Yang, Cao Munan, at sa iba pa. Masyadong mabilis ang lahat, walang naghula na si Huang Xiaolong ay gagawa o ng ahas na kumilos. Higit pa riyan, hindi nila inaasahan na si Cao Jinchong, isang peak late 6th Order Heavenly God Realm na may lakas na katumbas ng isang 7th Order ay hindi makatiis ng isang suntok mula kay Huang Xiaolong. Jinchong. Sumigaw si Cao Munan. Siya dashed out sa isang flicker, hinukay ang kanyang anak na lalaki mula sa pader. Sa pagtingin sa pinsala ni Cao Jinchong, makikita ng lahat ang isang madugong nakanganga na butas sa kanyang dibdib. Ang kamao ni Huang Xiaolong ay pumasok sa dibdib ni Cao Jinchong at lumabas mula sa kanyang likuran. Si Cao Yang, Cao Munan, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay sumipsip ng malamig na hangin nang makita ang basag na dibdib ni Cao Jinchong. Siya ay isang peak late 6th Order Heavenly God Realm, isang alagad na lubos na inaruga ng pamilya Cao mula sa kanyang kabataan na may mahalagang mga herbal bath, na naging isang ugali na hindi kailanman nasira sa loob ng ilang daang taon. Kaya naman, ang pisikal na katawan ni Cao Jinchong ay napakatigas, ngunit si Huang Xiaolong ay sumuntok sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kaalaman tungkol sa napakalaking lakas ni Huang Xiaolong, sa sandaling ito lamang naunawaan ni Cao Yang at ng iba pa na minamaliit nila siya. Masyadong minamaliit. Sa pagtingin sa kitikot-takot na kalagayan ng kanyang anak, ang mga mata ni Cao Munan ay naging iskarlata habang nakatitig kay Huang Xiaolong. Si Saint Mother Yaoqi ay umiiyak, ang kanyang mga payat na daliri ay maingat na hinawakan ang mukha ni Huang Xiaolong na hindi makapaniwala, ang mukha na lumitaw sa kanyang isip kanina, hindi ka dapat dumating, isang hanggal na bata, napakaloko.
Bagamat siya rin ay nabigla sa lakas na ipinakita ni Huang Xiaolong ilang sandali ang nakalipas, sa kanyang opinyon, kasing lakas ni Huang Xiaolong ay hindi posible para sa kanya na lumaban kay Cao Yang, Zhuang Zuan, o Huang Junfei. Ang mga kahihinatnan. Iniisip ang nalalapit na kapahamakan ni Huang Xiaolong dahil lamang sa gusto niyang iligtas siya, tumindi ang mga luha ni Saint Mother Yao Qi. Habang pinagmamasdan siya, si Huang Xiaolong ay nagpakawala ng mahinang tawa, "Guro, huwag kang mag-alala, magiging okay din ito. Walang makakatalo sa iyo mula ngayon." Tinulyapan ni Huang Xiaolong ang nakasisilaw na pulang tatak ng kamay sa mukha ni Saint Mother Yao Qi, nakaramdam ng kirot ang kanyang puso. Inakala ni Saint Mother Yao Qi na inaaliw lang siya ni Huang Xiaolong, kaya umiling siya, matibay na determinasyon sa kanyang mga mata, "Xiaolong, huwag kang mag-alala. Kung mamatay ka, susundan ka agad ni Master." Napagpasyahan na niyang basagin ang kanyang pagkadyo sa araw ng kasal. Sa maikling panahon na lumipas, dahan-dahang bumangon si Cao Munan, malamig at walang emosyon ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Huang Xiaolong. "Huang Xiaolong, sabihin mo sa akin, gusto mo bang mawalan muna ng braso o binti? Huwag kang mag-alala, pagkatapos mabali ang iyong 4 na paa, tutusukin ko ang 1,000 butas sa iyong katawan para makita mo ang iyong dugo na dahan-dahang umaagos habang nakatikim ka ng mabagal na kamatayan. Sa oras na iyon, malalaman mo kung ano ang takot, walang kapangyarihan, at galit." Ang kanyang anak na si Cao Jinchong ang kanyang reverse scale. Huang Xiaolong na malubhang nasugatan ang kanyang anak ay natanggal siya, na nagudyok sa kanyang pinakamatinding layuning pumatay. Siyempre, hindi niya talaga siya papatayin. Maghihintay siya hanggang dumating si Chen Hao at ipapatay niya si Huang Xiaolong. Hanggang noon, gagamitin niya ang lahat ng paraan na maiisip niya para pahirapan siya. Ngumisi si Huang Xiaolong habang pinapanood si Cao Munan na papalapit sa kanya, "Magtiwala ka, sa ilang sandali, babalihin ko rin ang 4 na paa mo." "Hindi, ang ibig kong sabihin ay 5 limes, pagkatapos ay sipsipin mo ang iyong dugo upang matuyo. Hahayaan kitang dahan-dahang matikman ang lasa ng kamatayan, takot, at kawalan ng kapangyarihan." Sina Cao Yang, Cao Munan, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay bumantong hininga sa paghamak. Wala sa kanila ang naglagay ng banta ni Huang Xiaolong sa kanilang mga mata. Biglang lumukso si Cao Munan, ang kanyang mga palad ay bumuo ng mga talam, gustong putulin ang mga braso ni Huang Xiaolong, "Kung gayon, kukunin ko muna ang iyong mga kamay." Ang daloy ng hangin ay naging magulo at magulong habang ang dalawang higanting talam ay lumalabas mula sa mga palad ni Cao Munan, na handang humakbang sa kalawakan. Bilang patriarch ng pamilya Cao, natural na hindi mababa ang kultibasyon ni Cao Munan. Kahit na siya ay mas mahina kaysa kay Cao Yang, siya ay isang maagang 10th Order Heavenly God Realm Master. Tingnan mo. Umagos ang dugo ni Saint Mother Yao Qi sa kanyang mukha. Nang malapit na niyang harangan ang pag-atake kay Huang Xiaolong gamit ang sarili niyang katawan, isang berdeng higanti ang lumitaw sa kanyang harapan nang wala saan. Dalawang higanteng palad ng yelo ang lumiko, sinalubong ang pag-atake ni Cao Munan. Ang paligid ay may bahid ng berdeng kulay sa harap mismo ng mga mata ni Saint Mother Yao Qi, na naging sanhi ng pag-freeze ni Cao Munan at ng kanyang chi blade sa hangin. Sa sandaling ito, ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Cao Munan ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay takot at hindi paniniwala. Bang! Si Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay nakamasid na may nakakatakot na mga ekspresyon habang ang katawan ni Cao Munan ay bumagsak sa dingding sa mas mataas na bilis, na naghiwa ng isang hugis tao na butas sa dingding. Si Cao Munan mismo ay lumipad palabas mula sa dingding, naging isang berdeng estatwa ng yelo nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Si Saint Mother Yao Qi na handang harangin ang pag-atake kay Huang Xiaolong ay natulala sa lugar. Gayon din sina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei. Ang kaitiwala ng pamilya Cao na nakalimutan na ng lahat, pati na rin si Cao Bishi na nakahinga ng maluwag, ay natulala din habang nakatingin sa higanting berdeng yelo. Kakaakyat lang ni Cao Jinchong sa sahig nang masaksihan niya ang hindi malilimutang eksenang ito. Nabalot ng katahimikan ng lahat hanggang sa nabasag ng tunog ng likidong tumatama sa sahig. Dumingon si Huang Xiaolong at nakitang inis ni Cao Bishi ang kanyang pantalon.
Ikaw Bishi na naiihi sa sarili ay tila hinayla pabalik sa realidad sina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei. Nakanganga ang maningning na cherry lips ni Saint Mother Yao Qi sa gulat na tumingin kay Huang Xiaolong, ang kanyang ekspresyon ay talagang napaka-cute. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1068. Part Devil Blood Purse. Sa pagtingin sa cute na ekspresyon ni Saint Mother Yao Qi, si Huang Xiaolong ay tumawa ng mahina, di ba sabi ko magiging okay ang lahat? Sa hinaharap, walang makakatalo sa iyo. Dahil malapit silang nakatayo, malinaw na naramdaman ni Saint Mother Yao Qi ang malapad na maskuladong dibdib ni Huang Xiaolong at ang mahinang init ng katawan na dumadaan sa kanyang roba, na naging sanhi ng hindi maipaliwanag na tibok ng kanyang puso. Bahagyang tumango siya, masyadong nahihiya na tumingin kay Huang Xiaolong. Kahit na may iba pang naruroon tulad ni Cao Yang at Zhuang Zuan, mayroong kakaibang kapaligiran sa pagitan ni Huang Xiaolong at Saint Mother Yao Qi na hindi kasama ang lahat ng iba pa. Walang kamalay-malay, ang paghinga ni Saint Mother Yao Qi ay maririnig habang tumataas ang temperatura ng kanyang katawan, ang kanyang pabango na bumabalot sa ilong ni Huang Xiaolong ay naging mas malinaw, na nagdagdag ng isa pang layer sa kanyang kaakit-akit na aura. Habang pinagmamasdan siya, biglang nagsalita si Huang Xiaolong, kung hindi ka naniniwala sa sasabihin ng iyong disipulo sa susunod, sasampalin ko ang iyong puwitan. Nanigas si Saint Mother Yao Qi, pagkatapos ay namula ang kanyang mukha hanggang sa kanyang tenga. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Huang Xiaolong ng buong tapang sa kanya. Bukod dito, kasama ang ibang mga tao na naruroon. Ang estranghero ay, hindi lamang nalaman ni Saint Mother Yao Qi na hindi siya nagalit sa ugali ni Huang Xiaolong, mayroon talagang bahagyang kaligayahan. Alam ni Huang Xiaolong na hindi ito ang oras para sa kanilang dalawa na maghabol o magtapat ng nararamdaman sa isa't isa, kaya, ibinalik ang kanyang atensyon sa kasalukuyang sitwasyon, tumingin siya kina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei. Sa maikling panahong ito, ang mga pag-iisip ng pagtakas ay sumagi sa isipan ng 3 taong ito ng higit sa isang beses. Malinaw na nakita ni Huang Xiaolong na silang tatlo ay gustong tumakas ngunit natatakot sila sa Green Eyes Hail Devil Bing Xingying. Huang Xiaolong? Isang hindi pagkakaunawaan. Talaga, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagmadaling magsalita si Cao Yang, pinilit na ngumiti sa kanyang mukha, talagang hindi namin alam na ang babaeng ito ay iyong guro. Hindi mo bababoliin ang aking mga braso at binti, pagkatapos ay dahan-dahang lumabas ang aking dugo. Nagpatuloy ang mahinang tono ni Huang Xiaolong, hindi rin ba iyon pagkakaunawaan? Ano man ang susunod na gustong sabihin ni Cao Yang ay nakabara sa kanyang lalamunan na parang buto ng isda. Ano bang gusto mo? Si Zhuang Zuan ay naiinip, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Humisi si Huang Xiaolong, sinabi ko na sa iyo, babaliin ko ang iyong 5 paa bago sipsipin ang iyong dugo upang matuyo. Bahagyang naging maputi sina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei. Wala silang pakialam sa sinabi ni Huang Xiaolong kanina, kahit na iniisip na ang kanyang banta ay walang muwang at katawa-tawa. Pero ngayon, wala na sa kanila ang nag-isip na nakakatawa ito. Matapos sabihin iyon, pumigpit ang mga daliri ni Huang Xiaolong sa leeg ni Cao Bishi, na naging sanhi ng tunog ng mga bali ng buto na umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi, huwag. Nanlaki ang mga mata ni Cao Bishi sa takot, na puno ng kawalan ng pag-asa habang siya ay gumawa ng huling pakikibaka habang sinusubukan niyang sumigaw at magmakaawa, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Sa pagliko ng kanyang palso, ganap na binali ni Huang Xiaolong ang leeg ni Cao Bishi bago nagpadala ng isang hiwa ng Supreme Fire Element God Force sa kanyang noo, na lumabas mula sa likod ng kanyang ulo. Si Cao Bishi ay bumagsak patagilid sa sahig, ang kanyang katawan ay nilamon ng Fire Element God Force. Ang pagmamasid sa apoy na nag-aapoy sa katawan ni Cao Bishi, unti-unting naglalaho, walang iniwan kundi kulay abong-abo. Sina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay hindi na maitago ang takot sa kanilang mga mata, na naging mas mapotla. Sa pagbaba ng kamatayan sa kanila, naging mahirap huminga. Ang Cao family steward ay nawalan na ng malay noong nakaraan. Huang Xiaolong,
kami ay mga Grand Elder ng Barbarian God Sect. Bilang isang pangunahing disipulo ng parehong sekta, nangangahas ka bang patayin kami? Galit ngunit natakot si Cao Yang sa parehong oras, kahit na protektahan ka ng ancestor at sect chief, hindi ka makakataka sa kamatayan. Bagamat si Huang Xiaolong ay isang namumukod tanging talento, hindi pinahintulutan ang walang habas na mga gawa ng pagpatay. Kung talagang pinatay ni Huang Xiaolong ang tatlo sa mga Grand Elder ng kanyang sekta, tulad ng sinabi ni Cao Yang, kahit na ang Barbarian God Sect Ancestor at Sect Chief ay hindi mapoprotektahan siya. Tama iyan. Mabilis na idinagdag ni Zhuang Zuan, Huang Xiaolong, ang pagpatay sa amin ay walang pakinabang sa iyo, tapusin na natin ang usaping ito dito. Dahil ang babaeng ito ay ang iyong guro, maaari naming palayain kayong dalawa. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Huang Xiaolong ang kanyang pagtawa. Sasabihin ko sa iyo, tinakpan ko ang buong bulwagan na ito ng isang lihim na pamamaraan, hindi malalaman ng iba kung ano ang nangyayari dito. Biglang naging yelo ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, kahit patayin ko kayong lahat, walang makakaalam. Ang mukha ni Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay malungkot. Hindi nakakagulat na walang mga eksperto o gwardiya ng Cao family ang sumugod pagkatapos ng napakatagal na panahon. Kung gayon, paano kung malaman ng Barbarian God Sect na pinatay ko kayong tatlo? Walang pakialam na tumikim si Huang Xiaolong, kahit na ang buong Barbarian God Sect ay maging kaaway, kahit na ang buong Green Cloud Island ay maging kaaway, ano? Nanginig ang puso ni Saint Mother Yao Qi, magiliw na nakatingin kay Huang Xiaolong. Tinapos ni Huang Xiaolong ang labis na pakikipag-usap sa tatlong tao at inutusan ng Bing Xingying na salakayin sila. Ang malamig na Berdeng Qi ay sumugod sa bulwagan mula sa paligid, na tina-target sina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei. Napakalamig na maging ang kanilang mga kaluluwa ay tila manlamig na. Ang tatlong Barbarian God Sect Grand Elders ay tumalon pabalik sa takot. Kahit gaano pa sila umatras o kung gaano sila kadesperadong umiwas, tinamaan pa rin sila ng nakakatakot na malamig na Berdeng Qi na iyon, na pumapasok sa kanilang mga katawan. Sa ilang paghinga, ang dugo ni Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay nagyelo, sinundan ng kanilang mga Diyos, at panghuli ang kanilang mga laman, na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Matapos palamigin ni Bing Xingying silang tatlo, hindi na siya umatake pa. Lumapit si Huang Xiaolong sa tatlong estatwa ng yelo na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, naputol ang 5 paa ng tatlong tao sa kanilang katawan. Si Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay nagpakawala ng nakakadugo na hiyawan, hindi nakayanan ang matinding sakit na nagmumula sa kanilang ibabang bahagi ng katawan. Isang puwersa mula sa palad ni Huang Xiaolong ang humila sa kanilang tatlo, at maging si Cao Munan, pagkatapos ay sinimulang lunukan ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ang kanilang Blood Essence at God Force. Malinaw na naramdaman ni Cao Yang at ng iba pa ang kanilang asensya ng dugo at puwersa ng Diyos na umalis sa kanila habang mabilis na lumiit ang kanilang mga katawan. Huminto si Huang Xiaolong makalipas ang ilang sandali nang hindi na humihinga ang apat. Kaiba sa Zhao Chenyuan at Luo Hua, hindi binalak ni Huang Xiaolong na panatilihin silang buhay sa isang comatose state. Ang kanyang pamilya, Shi Xiaofei, Li Lu, Saint Mother Yao Qi. Ang lahat ng mga taong ito ay kanyang reverse scale, kaya ang grupo ni Cao Yang ay nararapat na mamatay. May natitira pang isang tao. Nilapitan ni Huang Xiaolong ang batang Panginoon ng pamilya Cao, si Cao Jinchong. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Cao Jinchong ang takot. Bumigay ang kanyang mga paa habang sinusubukang umatras, Huang Xiaolong, kung papatayin mo ako, hindi na mababawi ang Heart Devil Blood Curse ng iyong babae. Tumpa ng dugo ng Diablo sa puso. Sumimangot si Huang Xiaolong, ngunit huminto ang kanyang mga paa. Nang marinig ni Cao Jinchong na siya ay babae ni Huang Xiaolong, isang matamis na kahihiyan ang pumuno sa puso ni Saint Mother Yao Qi. Sabik si Cao Jinchong na kumbansihin si Huang Xiaolong, tama, para pigilan siyang tumakas. Isang buwan na ang nakalipas, ginamit ko ang Heart Devil Blood Curse para igapos siya. Isa itong sumpa ng sinaunang Devil Clan, kung wala ang aking panlunas ay patay na siya. Tumingin si Huang Xiaolong kay Saint Mother Yao Qi.
Tumango si Saint Mother Yao-chi, talagang naglagay siya ng sumpa sa katawan ko. Sa oras na iyon, sinabi niya na kung hindi ko makuha ang antidote sa loob ng isang taon, mamamatay ako sa pagnanga ng 10,000 kamandag. Sa katunayan, kailangan kong inumin ang kanyang antidote bawat taon. Pumalik si Huang Xiaolong kay Cao Jinchang nang marinig ang paliwanag ni Saint Mother Yao-chi, na pumatay sa layuning umiikot sa kanyang mga mata na parang isang galit na bagyo. Bigla na lang siyang sumuntok at sumabog ang katawan ni Cao Jinchang dahil sa marahas na puwersa. Pagkatapos ay hinawakan ni Huang Xiaolong ang ulo ni Cao Jinchang at sinimulang himasin ang kanyang mga alaala. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos ng kanyang mga alaala, ang mukha ni Huang Xiaolong ay tila mas malungkot kaysa dati. Mula sa mga alaala ni Cao Jinchang, nalaman niya na talagang walang paraan para alisin ang Devil Heart Blood Curse na ito minsan at para sa lahat. Ang tinatawag na antidote ay maaari lamang pansamantalang sugpuin ang backlash ng sumpa sa katawan ni Saint Mother Yao-chi. Paanong nangyari te? Huang Xiaolong, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ang manik na tawa ni Cao Jinchang ay umalangaw sa bulwagan, kahit napatayin mo ako, hindi rin magtatagal ang iyong babae. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1069. Nanginginig ang Green Cloud Island. Habang tumatagal ang Heart Devil Blood Curse ay nananatili sa katawan, mas magiging malakas ang backlash. Habang tumatagal ang kanyang kalagayan, wala pang isang dekada, si Saint Mother Yao-chi ay patungo sa tiyak na kamatayan. Sa oras na iyon, kahit na ang antidote ay walang epekto. Isang paos, galit na ungol ang nagmula kay Huang Xiaolong. Ang kanyang Supreme God Force ay bumuo ng isang talam na tumusok pababa mula sa korona ng ulo ni Cao Jinchang. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay at sinaksak muli, paulit-ulit. Sa ilang segundo, si Huang Xiaolong ay sumaksak ng higit sa 100 beses. Sa huli, sumabog ang ulo ni Cao Jinchang, na basag sa ilang daang piraso. Sa pagtingin sa gulo na ginawa niya, hindi pa rin ganap na nailalabas ang hangarin ng pagpatay ni Huang Xiaolong. Xiaolong. Marahan na tumawag si Saint Mother Yao-chi, puno ng pag-aalala. Noon lang siya nakabawi ng kaunting katinoan at kalmado. Guro, ako. Magsasalita pa sana si Huang Xiaolong nang ilapat ni Saint Mother Yao-chi ang mga labi niya sa labi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya, hindi na kailangang sabihin, alam ko. Hayaan mo munang umalis sa lugar na ito. Tumango si Huang Xiaolong, nauunawaan na pinakamabuting huwag magtagal. Medyo nilinis niya ang eksena at inalis sina Cao Yang, Cao Jinchang, at ang iba pang special ring bago umalis sa bulwagan. Hindi nagtagal pagkaalis nila ni Saint Mother Yao-chi, napansin ng elder na nagbabantay sa ancestral hall ng Cao family na ang mga life token ni Cao Yang, Cao Munan, at Cao Jinchang ay nabasag. Sa isang kisap mata, ang buong pangunahing tirahan ng pamilya Cao ay nahulog sa kaguluhan. Isang katulad na eksena ang nagaganap sa Barbarian God Sect habang nabasag ang mga token ng buhay ni Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei. Makalipas ang isang oras, nagpakita sina Huang Xiaolong at Saint Mother Yao-chi sa paanan ng isang malayong bundok na kasakay sa maliit na baka. Si Saint Mother Yao-chi ay nakaupo sa harap habang si Huang Xiaolong sa likod. Kahit na pinaghihiwalay sila ng mga patong-patong na damit, ramdam ni Huang Xiaolong ang lambot ng balat ni Saint Mother Yao-chi. Lalo siyang na-discomfit sa kanyang well-rounded butt. Paggamat nababalot sila ng isang matalik na kapaligiran, si Huang Xiaolong ay wala sa mood na hayaan ang kanyang mga iniisip na malihis sa direksyon na iyon. Ang sumasakop sa kanyang isip ay ang Heart Devil Blood Curse sa katawan ni Saint Mother Yao-chi. Sa sandaling ito, ang lahat ng kilay ni Huang Xiaolong ay napakunot. Xiaolong, sa katunayan, ang buhay at kamatayan ng isang tao ay nakatadhana, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Nagpatuloy si Saint Mother Yao-chi, dahil makikita pa rin kita muli dito sa banal na mundo, kahit na talagang mamatay ako mamaya, makontento na ako.
Palibhas ay nag-iisa sa malawak na banal na mundo sa loob ng ilang daang taon, palaging iniisip ni Saint Mother na hindi na niya makikita si Huang Xiaolong. Ngayong muli niya itong nakita, sa kanya, ito ay natupad na ang kanyang hiling. Guro, huwag kang mag-alala, tiniyak ni Huang Xiaolong kay Saint Mother Yaoqi, talagang hahanap ako ng paraan para alisin ang Devil Heart Blood Curse sa iyong katawan. Umangat ang ulo ni Saint Mother Yaoqi, halos hindi marinig ang kanyang boses, mamaya, tawagin mo na lang akong Yaoqi. Bahagya siyang namula pagkasabi nito. Natahimik si Huang Xiaolong, ngunit mabilis na sumili ang kagalakan sa kanyang mga mata habang siya ay masiglang tumango bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, ang Devil Heart Blood Curse na iyon ay hindi napakahirap buhatin. Nang ang atmosfera ay umiikot patungo sa mapagmahal, biglang nagsalita ang maliit na baka. Parehong si Huang Xiaolong at Yaoqi ay natigilan saglit pagkatapos ay tumingin sa maliit na baka na hindi makapaniwala. Xiao Niyo, ano? Anong sinabi mo? Alam mo kung paano iangat itong Devil Heart Blood Curse? Tumaas ang boses ni Huang Xiaolong dahil sa pananabik. Pamantong hininga ang munting baka, Sino sa tingin mo ang baka na ito? Ang isang Devil Heart Blood Curse ay walang mahirap para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong sa inis, bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga? Pero halata pa rin sa boses niya ang saya. Ang anino ng kalungkutan sa pagitan ng mga kilay ni Saint Mother Yaoqi ay naalis habang siya ay ngumiti. Nahirapan ka pa bang tanungin ako? Ang maliit na baka ay agad na gumanti nang hindi nagbigay ng anumang mukha, ibinalik ang ulo nito upang titigan si Huang Xiaolong. Ang buntot ng baka nito ay nanginginig na hindi masaya. Kung gayon, paano natin maaalis ang Devil Heart Blood Curse? Si Huang Xiaolong ay hindi interesadong makipagdebate kay Xiao Niu sa ngayon, nagtanong kaagad. Alam kong may isang uri ng divine pellet na tinatawag na reverse incarnation pill na kayang buhatin ito. Sagot ng munting baka. Reverse incarnation pill. Inulit ni Huang Xiaolong at Yaoqi ang pangalan sa ilalim ng kanilang hininga. Tama, ang reverse incarnation pill na ito ay maaaring ganap na gamutin ang lahat ng mga epekto ng Heart Devil Blood Curse, bukod pa rito, maaari nitong palakihin ang sigla ng isang tao. Nagpatuloy si Xiao Niyo, gayunpaman, ang reverse incarnation pill na ito ay sinaunang at mahirap gawin, hindi pa banggitin na ang mga sangkap na kailangan ay lahat hingga halamang gulo. Si Huang Xiaolong at Yaoqi ay namangha. Ang reverse incarnation pill refinement ay talagang nangangailangan ng chaos herbs. Ang bugzo ng kagalakan na kanilang naramdaman ilang sandali ang nakalipas ay nawala, binuhusan ng nagyayelong tubig. Anong uri ng chaos herbs? Pinagsama ni Huang Xiaolong ang kanyang mga iniisip, tinanong ang maliit na baka. Ipinaliwanag ng maliit na baka ang lahat ng mga sangkap na kailangan upang pinuhin ang tableta. Mayroong higit sa 1,000 sangkap, at bawat isa noon ay dapat na 10 milyong taong gulang pataas. Ang 5 mahahalagang halamang gamot ay ang Golden Radiant Needle Mushroom, Blue Flaming Heart Fruit, 9 Petal Spiritual Lightning Lotus, Deep Sea Crystal, at Enigmatic Young Thistle. Ang pag-asa na dala ng reverse incarnation pill sa puso ni Yaoqi ay naglaho nang marinig na nangangailangan ito ng higit sa 1,000 chaos herbs. Sa kanyang opinyon, sa kakayahan niya at ni Huang Xiaolong, imposibleng matipon ang mga kinakailangang sangkap. Siya ay nasa banal na mundo sa loob ng ilang daang taon na ngayon, sa makatuwid, mayroon siyang kaunting pangunawa sa mga halamang gamot. Ang bawat isa sa 1,000 pangalan na binigkas ng munting baka ay lubhang mahalaga, lalo na iyong 5 mahahalagang halaman ng kaguluhan na hindi pa niya narinig. Hindi sa pagbanggit sa kanya, malamang, kahit na ang isang puwersa tulad ng Barbarian God Sect ay hindi makakalap ng lahat ng kinakailangang halamang gamot sa loob ng ilang dekada. Si Huang Xiaolong ay nakasimangot habang nakikinig, pagkatapos ay hinalungkat ang mga halamang gamot na kinuha niya mula sa treasury ng Genyu Sect. Mayroong mahigit 500 sangkap na binanggit ng maliit na baka sa loob. Kasunod nito, dumaan siya sa Kaoyang, Zhuangzuan, Huang Junfei, Cao Munans, at iba pang spatial ring na nakahanap ng ilang dosenang karagdagang sangkap na kailangan niya. Ngayon, mayroon na siyang 621 sa mga sangkap na kailangan para pinuhin ang reverse incarnation pill.
Maliban sa 5 mahahalagang halaman ng kaguluhan, kailangan nilang makahanap ng higit sa 600 uri ng mga sangkap sa listahan. Mahigit 600. Gulong-gulo ang isip ni Huang Xiaolong habang dinadala niya si Yao Qi sa Lin Family Fort. Sa natitirang 600 halamang gamot, alam niya na ang Barbarian God Sect ay may iilan, ngunit bago iyon, kailangan niyang gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos para sa kaligtasan ni Yao Qi. Pinlano niyang manatili siya sa Lin Family Fort pansamantala. Habang papunta sina Huang Xiaolong at Yao Qi sa Lin Family Fort, si Chen Hao na nagmamadaling pumunta sa Cao Family mula sa Blood Phoenix Forest ay nakatayo sa likod na bulwagan, mukhang mapula, natatakot, at nalilito. May bakas ng pagtanggi sa kanyang mga mata. Si Cao Yang, Zhuang Zuan, Huang Junfei, at Cao Munan ay patay na. Ilang sandali ang nakalipas, nang sabihin sa kanya ng Cao Family Grand Elder, ang unang reaksyon ni Chen Hao ay nagbibiro ang Grand Elder. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay napagtanto ni Chen Hao na hindi ito biro. Nakatayo doon, ang gulo ng utak niya. Tanghali na noon, ngunit nakaramdam siya ng lamig hanggang sa buto. Sino yun? Sino ang pumatay kay Cao Yang at sa iba pa? WHO. Ang balita tungkol sa pagkamatay ng kasalukuyang Cao Family Patriarch na si Cao Munan at 3 Barbarian God Sect Grand Elders ay kumalat sa Green Cloud Island na parang napakalaking apoy. Narinig ng lahat ng puwersa malaki at maliit ang balita, kabilang ang Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect. Biglang nayanig ang buong katahimikan ng Green Cloud Island na nagdulot ng pag-aalinlangan at pagdududa. Iilan lamang ang natutuwa sa balita. Si Cao Yang, Zhuang Zuan, Huang Junfei, at Cao Munan ay pinatay. Ano ang palagay ninyo tungkol sa bagay na ito? Sa loob ng malaking bulwagan ng Elephant Genesis Sect, tinanong ni Ren Changhai ang sect chief na si Panju at ang kasalukuyang Grand Elders. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1070. Date 4th Order Heavenly God Realm. Nang marinig ang tanong ni Ren Changhai, ang Elephant Genesis Sect Chief at Grand Elders ay nakasimangot sa kanilang mga mukha, ngunit walang nagsalita. Makalipas ang maikling sandali ng katahimikan, maingat na nagsalita si Grand Elder Subei, Ancestor, may kinalaman kaya ang insidenteng ito kay Huang Xiaolong. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Subei, isang kaguluhan ang sumabog sa bulwagan. Imposible, ang grupo ni Cao Yang ay binubuo ng 10th Order Heavenly God Realm Experts, paano sila papatayin ni Huang Xiaolong? Tama, imposible talaga. Ang bawat naruroon na Grand Elder ay mariin na nagpahayag ng kanilang hindi pagkakasundo, nanginginig ang kanilang mga ulo, ngunit ang tanong ni Subei ay tila tumatak sa loob ni Ren Changhai, magpatuloy. Sabi niya kay Subei. Oo, Ancestor. Magalang na sagot ni Subei. Sa nalaman ko, noong araw na pinaslang sina Cao Yang, Zhuang Zuan, Huang Junfei, at Cao Munan, si Huang Xiaolong ay nagkataong nasa Caobao City. Ano? Si Huang Xiaolong ay nasa Caobao City noong panahong iyon. Nagulat si Sect Chief Panju sa balita. Ang iba pang mga Grand Elder ay nakatingin din kay Subei na may gulat sa kanilang mga mukha. Tumango si Subei, nang pumasok si Huang Xiaolong sa lungsod, nasugatan niya si Cao Bishi gayon din ang 5 Cao Family Elders. Habang sinasabi ito, idinagdag ni Subei, ang 5 Elder na iyon ay pawang mga unang nagsasaka ng 7th Order Heavenly God Realm. Ano? Ang paliwanag ni Subei ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga Grand Elder. Nagulat din si Ren Changhai, sinasabi mo na si Huang Xiaolong lang ang nakasugat ng 5 sa 7th Order Heavenly God Realm Elders ng Cao Family. Si Subei ay mukhang mas malungkot kaysa dati, ganun nga, siya lang mag-isa. Sina Ren Changhai, Panju, at ang iba pang mga Grand Elder ay sumipsip ng malamig na hangin. Wala pang 4 na taon mula nang pumasok si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect. Sa oras na iyon, hindi pa siya isang Heavenly God Realm, ngunit ngayon ay kaya niyang sakta ng 5 7th Order Heavenly God Realm Cultivator. Nakaramdam ng goosebumps sina Ren Changhai at Panju sa kanilang leeg. Ang talento at potensyal ni Huang Xiaolong ay higit na lumampas sa kanilang inaasahan.
Kahit na kaya ni Huang Xiaolong nasaktan si Cao Zhongwei at ang apat pang elder, hindi ibig sabihin na maaari niyang patayin si Cao Yang at ang iba pa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Panjo ang pagdududa sa kanyang puso. Siguro mayroon siyang isang peak late 10th Order Heavenly God Realm expert na sumusuporta sa kanya. Si Subei ay same time na nagsalita tungkol sa isa pang posibilidad na ikinaalarma ng lahat na naruroon. At muli, kung talagang may ganoong eksperto sa likod ni Huang Xiaolong, ang pagpatay kay Cao Yang at sa iba ay talagang hindi magiging problema. Gayunpaman, ang mga ito ay hula mo lamang. Ang isa sa mga Grand Elder ay hindi naniniwala, ayon sa aming nalalaman, si Huang Xiaolong ay palaging gumagalaw ng mag-isa. Pinabulaanan ni Subei, bagaman ito ang aking mga hula, paano mo ipapaliwanag ang katotohanan na si Grand Elder Zhao Chenyuan ay hindi nagpapadala ng anumang balita pabalik hanggang ngayon. Nabalot ng matinding katahimikan ang malaking bulwagan. Isang yugto ng panahon na ang lumipas mula noong lumabas si Zhao Chenyuan upang patayin si Huang Xiaolong. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay nagpasa na siya ng mensahe pabalik sa sekta sa ngayon, ngunit wala pa rin, na para bang si Zhao Chenyuan ay nawala sa hangin. Hindi man lang siya makontak ng sekta. Isang late 10th order o peak late 10th order Heavenly God Realm expert. Ang tingin ni Ren Shanghai ay naging yelo saglit, hindi nakakagulat na ang punk na iyon ay naglakas loob na lumabas sa sekta sa sikat ng araw. Hindi man lang sumagi sa isip ni Ren Shanghai ang posibilidad na ito ay isang Ancient God Realm Master. Pagkatapos ng lahat, sa buong Green Cloud Island, kakaunti lang ang mga Master ng Ancient God Realm. Bukod dito, kung talagang mayroong isang nakatagong Master ng Ancient God Realm na nagpoprotekta sa kanya, na may pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong, hindi na niya kakailang ganing pumasok sa Barbarian God Sect. Ito ay isang katotohanan na kahit na ang mga batang Panginoon ng tatlong sekta ay walang tagapagtanggol ng sinaunang Diyos Realm na sumusunod sa kanila sa lahat ng oras. Isang huling ikasampung order ng Heavenly God Realm. Kung gayon, mas mahirap patayin ang punk na iyon. Lalong lumalim ang mga kunot sa mga kilay ni Panju. Ang potensyal ni Huang Xiaolong ay napakapangit at nakakatakot, kaya't kailangan niyang alisin. Humuso si Ren Shanghai, ipasa ang order ko, alamin ang kinaroroonan ni Huang Xiaolong at abisuhan ako kaagad, ako mismo ang gagawa ng hakbang. Gusto kong makita kung makakatakas ang punk na ito sa aking mga kamay. Magalang na sumunod ang lahat. Habang ito ay nangyayari sa Elephant Genesis Sect, isang katulad na daloy ng mga kaganapan ang nagaganap sa Great Whale Sect. Nagkagulo ang labas ng mundo nang dumating sina Huang Xiaolong at Yao Qi sa Lin Family Fort. Sa pagdating ni Hang Xiaolong sa Lin Family Fort, natural na tinanggap ni Elder Lin Hang ng may sigasig. Gayunpaman, nang tawagin ni Lin Hang si Yao Qi bilang yung mistress, namula ang kanyang mukha. Sa parehong araw, ipinatawag ni Huang Xiaolong ang apat na mga patriarch ng pamilya, inutusan silang hanapin ang natitirang 600 at mga halamang panggamot pati na rin ang mga balita ng 5 mahahalagang halaman ng kaguluhan. Para sa bawat sangkap na matatagpuan, ang tao ay mabibigyan ng malaking gantimpala. Pagkatapos ay pinadalhan niya ang apat na pamilya ng ilang matatalinong kasambahay para mag-asikaso kay Yao Qi. Lumipas ang kalahating buwan sa isang iglap. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong dahil sa kalahating buwang ito, nakahanap ang puwersa ng apat na pamilya ng higit sa 100 halamang gamot, at ayon sa kanyang mga tagubilin, binili sila ng mga tao ng apat na pamilya. Sa araw, sasamahan ni Huang Xiaolong si Yao Qi na mamasyal at bawiin ang panahong hindi nila nalampasan sa nakalipas na ilang daang taon. Ang mga gabi ay ginugol sa paglilinang at pagdadalisay ng mga halamang gamot. Sa kanyang kasalukuyang bilis, maaari niyang pinuhin ang isang buong tangkay ng 40 milyong taong gulang na damo. Napakaraming 40 milyong taong gulang na mga halamang gamot sa loob ng Imperial Green Jade Spatial Ring na nakuha niya mula sa Primordial Celestial Shrine, sapat upang suportahan ang kanyang paglilinang sa loob ng 2 buwan. Para naman sa spiritual veins, nagpa siya si Huang Xiaolong na maghintay hanggang sa maabot ng kanyang cultivation ang peak late 4th Order Heavenly God Realm bago gamitin ang spiritual vein para isulong ang kanyang tagumpay. Pagkatapos ng kalahating buwan ng cultivation, si Huang Xiaolong ay sa wakas ay nakalusot na sa late 4th Order Heavenly God Realm.
Ang cultivation ni Yao Qi ay umuunlad din nitong kalahating buwan habang nililinan niya ang iba't ibang divine pellets na ibinigay ni Huang Xiaolong. Bagamat nakaakyat na siya sa Divine World ilang daang taon bago si Huang Xiaolong, ang kanyang cultivation ay sumulong lamang sa unang bahagi ng Fifth Order Heavenly God Realm sa panahong ito. Ang pagka-Diyos ni Yao Qi ay isang nangungunang ranggo ng hari na Superluminary Godhead, na nireranggo ng 1,065. Ang pagka-Diyos ni Yao Qi ay isang nangungunang ranggo ng hari na Superluminary Godhead, na nireranggo ng 1,065. Sa totoo lang, batay sa kanyang ranggo ng pagka-Diyos, kung pumasok siya sa isang sekta tulad ng Barbarian God Sect, tiyak na inaalagaan siya ng pinakamahusay na mapagkukunan, gayunpaman, dahil sa sobrang haba ng oras na ginugol niya sa mababang kaharian, pagkatapos niyang umakyat. Ang kanyang Bone Age ay lumampas sa pinakamataas na limitasyon ng 3 sekta. Kaya, sa loob ng ilang daang taon na ito, ang buhay ni Yao Qi ay walang pinagkaiba sa isang buhong na magsasaka. Sa panahong ito, tumanggap nga siya ng ilang mga babaeng disipulo at nagtatag ng isang maliit na sekta, ngunit nang siya ay mahuli ni Cao Jinchong, lahat ng kanyang mga alagad ay pinatay ng pamilya Cao. Sa araw na ito, bumuo si Huang Xiaolong ng ilang misteryosong sinaunang seal gamit ang kanyang mga kamay, ipinasok ang mga ito sa mga noo ng Green Eyes Hail Devils, na naghalo sa kanilang mga godses. Nitong mga nakaraang araw, naintindihan niya ang Grand Mist Puppetry technique na ibinigay ng maliit na baka. Habang parami ng parami ang mga sinaunang simbolo na pumasok sa mga godses ng Green Eyes Hail Devils, naramdaman ni Huang Xiaolong na mas lumalakas ang ugnayan niya at ng dalawang Green Eyes Hail Devils. Ang nakakaloka, bumawi din ang kanilang sigla sa kabila ng kaunting halaga, dahilan upang maging iba ang kanilang God Force kaysa dati. Makalipas ang kalahating araw nang huminto si Huang Xiaolong, sa wakas ay natapos na niya ang pangalawang pagpipino ng dalawang Green Eyes Hail Devils gamit ang Grand Mist Puppetry technique. Upang subukan ang kanilang pagtaas sa kapangyarihan, inutusan sila ni Huang Xiaolong na salakayin ang isang bakanteng espasyo. Sa pagtingin sa malaking space fissure sa harap niya, tumango si Huang Xiaolong, labis na nasisiyahan. Ang pangalawang pagpipino ay nagpapataas ng pag-atake ng dalawang pupi ng ilang beses. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Yao Qi si Huang Xiaolong. Nang sa wakas ay tumigil siya, lumapit siya sa gilid ni Huang Xiaolong at pinunasan ang manipis na pawis sa kanyang noo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong Nobela.